May isang manlalaro na minsan nang naging rank number 1 mag-isa, puro dominasyon lang. Tinawag nila siyang isang Diyos, tapos isang araw, bigla siyang naglaho. Makalipas ang 1.5 taon, isang bagong laro ang sumakop sa mundo, at ang una niyang nakita ay, gusto mo bang mag-login? Parehong manlalaro, bagong mundo, pero hindi nagre-reset ang galing. At sa pagkakataong ito, hindi lang siya basta nagbabalik. Akyatin niya ang buong ranking mula 0 na parang hindi siya umalis. Deus Ex Machina Ragnarok o Demrock para mas maikli. Pagka-release pa lang, nakuha na agad nito ang unang pwesto sa world rankings. Isang maalamat na laro na may higit sa 100 milyon online players. Pero sa paglipas ng panahon, bumaba ang kasikatan nito, at ngayon ay naghahanda na itong isara ang mga server. Samantala, nagtipon-tipon ang mga manlalaro sa paligid ng campfire at nag-announce ang system, Hello. Ito ang Deus Ex Machina Ragnarok. Isasara na ang serbisyo sa loob ng 30 minuto. Si Kaiser, number 1 sa Demrock, ay nakatingin sa apoy at kay Purplatos. Ang number 5 sa Demrock, na nakaupo sa tabi ng apoy habang yakap ang mga tuhod niya, ay nagsabing, buwisit na laro. Kahit na palagi niya itong sinasabi, pero totoo ba talaga? At si Swordmaster na rank 4 sa Demrock, ay humalukip-kip, at sinabing sang-ayon siya, maliban sa ito ay isang random na basurahan at walang nakakatawa rito, pero hindi pa rin siya makapaniwalang magsasara na ito. Tapos si Kukudakuko, na rank 3 sa Demrock, ay inilahad ang kamay niya at sinabing, kung sa pagpatay ng dragon ay bato lang ang nakukuha, paano pa ito tumagal ng ganito? Sumimangot si Swordmaster habang nakatingin sa kanya at nagtanong, kailangan ba talagang sirain ang mood? Nagtanong siya, nagsisinungaling ba siya? Sabi niya akala niya tanga lang ang maskara nito, pero hindi rin maganda ang paraan nito ng pagsasalita, at sumigaw siya sa inis. Ano? Naghahanap ba siya ng away? Naikuyom niya ang kanyang mga kamao at humarap sa kanya, at humalukip-kip naman siya sabay sabing puro mura lang ang alam nilang gawin. Tapos si Kaiser, ang paunahing karakter, ay tumayo at nagsabing, kahit pa ganoon ay nakakalungkot ng kaunti. Idinagdag ni Purplatos, tama. Mas pinag-aralan niya ang larong ito ng higit kaninuman, kaya maintindihan yon. Nang mapanood niya siyang lumaban, inisip niyang isa itong banal na laro. Tapos ay ibinuka ni Kukudokuko ang kanyang mga braso at sinabing, pero patas ang Diyos. Ang kaluluwa niya ang pinakamalala sa kanilang lahat. Pagkatapos ay ngumiti si Purple Tusk at sinabing isipin mo yon, napunta ang unang pwesto sa isang lalaking wala man lang legendary skill. Kung naging maswerte lang siya ng kaunti, hindi siya upo sa iisang mesa kasama nila. Idinagdag ni Kukudokuko, pagkatapos mabasag ng 10 sunod-sunod ang kanyang mga kagamitan, sumigaw siya na kalaban niya ang mundo. Sana nakita nila kung gaano siya ka-hysterical noon. Tapos sinabi ni Purplatos, kung titingnan mong mabuti, ang lalaking ito ang pinaka-nakakainis sa kanilang lahat. Pagkatapos ay tumingin si Swordmaster sa apoy at sinabing, nga, sa lahat ng kilala niya, siya talaga ang may pinakamalas na tadhana. Pagkatapos ay inihayag ulit ng system na isasara na ang serbisyo, at nagpasalamat sa pananatili nila hanggang sa pinakadulo. Tapos nagsimula ng maglaho ang player, at sinabi ni Purplatos, magaling. Sabi ni Swordmaster, hay hanggang dito na lang. Ito na ang katapusan. Sinabi ni Kukudokuko na magkikita na lang ulit sila sa isang maayos na laro. Pagkatapos ay naglaho sila, at patuloy na tumitig ang bida sa apoy. Pero sa sumunod na segundo, naglaho rin siya. Tuluyan nang nagsara ang serbisyo ng Demrock. 2 taon na ang lumipas mula noon. Nakasakay ang bida sa isang bus, at may mga estudyanteng nakaupo sa tabi niya, nakatingin sa kanilang mga telepono, at nagkukwentuhan. Grabe! Ang lupit ng kontrol Nakakamangha. Dapat mong makita to. Mag-isa niyang pinatumba ang isang Demon Lord. Sa mga rankers, si Exterminator ng Executioners Guild ang walang dudang pinakamagaling. Astig ang guild pero mas gusto niya si Empress. Paraan niya iyon ng pagkilos ng mag-isa tulad ng isang mapagmataas na lobo. Baka wala nang manlalaro ngayon ang makakahigit sa kanya. Meron ba? At sino naman? Siya na pinakamalakas noong mga araw ng Demrock. Ang number 1 ranked player, si Kaiser. Tama. Nandyan din si Kaiser, kaya lang naglaho siya pagkasara mismo ng mga server. Walang may alam kung anong ginagawa niya ngayon. Sa sandaling iyon, nakaupo siya sa tabi nila, nakangiti, at inaayos ang kanyang cap. 2 taon na ang nakalipas simula nang magsara ang Demrock. Ngayon ang pinakasikat na laro ay ang kasunod ng Demrock, ang God of Savior, Oghaz, isang mundong may mas marami pang manlalaro, mga bagong lahi, at propesyon. Ang universo ng walang hanggang kalayaan. Inisip ng bida na ito na ang maghihintay para sa kanya, ang Oghaz 2. Sa wakas, nagbalik na ang top player. Ang pangalan niya ay Kang Duyon, ang dating number 1 sa mga ranking ng Demrock. Si Kaiser, na na-discharge mula sa militar na may ranggong sergeant. Makalipas ang ilang sandali, tumakbo siya papasok ng apartment, biglang binuksan ang pinto, at sumigaw, capsule. Nasaan ang capsule? Tiningnan siya ng kanyang kapatid na babae at nagulat ito. Kuya, nakauwi na ba siya? At ang ina na may hawak na kawali ay nainis. Kalalabas lang niya ng hukbo, tapos capsule na agad ang hinahanap niya. Noong maliit pa siya, wala siyang ibang ginawa kundi tawagin ang kanyang nanay. Binuksan ng bida ang pinto ng kanyang kwarto, at nagpatuloy ang kanyang ina.
Anong silbi ng usapan tungkol sa pagiging kapaki-pakinabang ng mga anak kapag lumaki na sila? Sa sandaling iyon, ibinagsak ng bida ang kanyang backpack, at habang nakatingin sa capsule, ay namamanghang inisip na ito na mismo ang nakikita lang niya sa balita noon, isang virtual reality capsule. Idinikit niya ang sarili rito at naisip na matapos ang 1.5 taon ng serbisyo militar, sa wakas ay nakaipon na siya para rito, ang haplos na yon, ang mga hubog na yon. Tapos ay umakyat siya sa upuan at nakangiti pa ring sinabing, kahit na second hand ito, napakalambot ng mga palaman. Pagkatapos ay hinila niya ang helmet palapit sa kanya at idinagdag, sige, oras na para umalis. Pagkatapos nyon, nagliwanag ang paligid niya at nag-announce ang system ng iris scanning. A-card verification. Kumpirmado ang Lee card. Kumpleto na ang synchronization. Maligayang pagdating sa Adventures Paradise. Kailangan na niyang gumawa ng karakter. Sa pagkakataong iyon, ang bida, na nailawan ng sinag ng araw, ay tumingin sa salamin na nasa gilid at naisip, ito ba ang karakter niya? Masyado ba siyang mukhang sundalo? Napakamot siya sa batok niya, tapos sumulyap sa dami ng mga inaalok na hairstyle at naisip, ang dami naman. Tinatamad siyang pumili. Pipili na lang siya kahit ano. Tapos hiningan siya ng system na mag-enter ng nickname, at nag-isip siyang sinabing, nickname. Tapos mumisi siya at sinabing, Kaiser. Pagkatapos nyon, nag-ulat ang system, nakagawa na ng karakter. Ikinagagala nilang makilala, Kaiser. Paglipat sa training area, natagpuan ni MC ang kanyang sarili malapit sa isang kastilyong binalot ng apoy, at lumabas ang isang system window na nagsasabing ang lugar na ito ang battlefield ng nakakatakot na labanan sa Arlen Castle. Naisip ng bida, wow, ganito pala ang isang fully immersive game. Pagkatapos ay inalok siya ng system ng sandatang mapagpipilian, at naisip niya, mga sandata. Tiningnan niya ang mga opsyon at naisip na wala naman silang inaalok na espesyal. Kukunin na lang niya kung saan siya sanay. Hinugot niya ang isang espada mula sa system window at, nakangiti, naisip na espada lang ang ginagamit niya simula pa noong Demrock. Pagkatapos ay nakarinig siya ng sigaw. Hoy! Napatingin siya sa malayo. At sa sandaling iyon, patakbong lumapit sa kanya si Charlie, ang Knight Captain. Tiningnan siya nito at sumigaw, anong ginagawa niya rito? Hinawakan nito ang kanyang braso at sumigaw, tara na. Sumunod ka sa kanya. Tumakbo ito paabante at sumigaw, sumali na sa labanan ang ibang mga mersenaryo. Tumakbo ang bida kasunod niya at sumigaw, oh, sige. At inanunsyo ng system na sumali siya sa isang grupo kasama ang Knight Captain na si Charlie. Tumakbo sila papasok sa kastilyo at huminto sa isang pasilyong puno ng mga bangkay. Lumingalinga si Charlie habang naggangalit ang mga ngipin, at sinabing nakipagtulungan na sila sa wakas sa mga halimaw na yon. Kung totoo ang mga bali-balita, gumawa sila ng kontrata sa mismong halimaw na yon. Pagkatapos ay medyo humarap siya at sumigaw na kung hindi sila magmamadali para pigilan sila, makakapasok ito sa mundong ito. Bahagya niyang binuksan ang pinto at, habang nakatingin sa bida, sinigawan siya na magmadali. Mas mabilis silang makakarating doon gamit ang daanang ito. Pumasok sila sa loob, pero may mga palasong tumusok sa lupa sa tabi nila. Tumingin si Charlie sa unahan, at nakatingin sa kanila ang ilang halimaw na may mga matutulis na pamalo. Sinabi ng Knight Captain na umabot na pala sila rito. Una, kailangan niyang lusutan ang mga ito. Pero nagulat siya ng buong tapang na tumakbo ang bida papunta sa labanan habang isang halimaw ang sumugod sa kanya at iwinasiwas ang sandata nito. Nagninning sa pananabik ang mga mata ng bida at sumigaw si Charlie, mag-ingat ka. Madaling naiwasan ng bida ang atake ng halimaw. Galit na tumingin sa kanya ang nilalang, tapos ay biglang binunot ni MC ang kanyang sandata at inatake ang halimaw sa isang mabilis na sugod. Pagkatapos ay mas bumilis pa siya at tumakbo sa susunod na tulay at matinding binangga ito ng kanyang balikat. Tumingin sa kanya nang may pagtataka ang dalawang natitira, habang ang isa pa ay iwinasiwas ang sandata nito at umatake sa harap niya. Pero biglang umikot ang bida papunta sa gilid at inatake ang halimaw gamit ang tuhod sa baba, kaya napatalsik ito patalikod. Nagsimulang ikasa ng dalawang natitira ang kanilang mga crossbow, pero mabilis na sumugod ang bida sa kanila at sa pagwasiwas ng kanyang sandata ay tinamaan ang dalawa. Huminto siya at pagtingin sa espadang hawak niya, naisip niyang nag-aalala siya dahil matagal siyang hindi nakapaglaro, pero hindi naman pala ganoon kasama. Bagkus, mas gumaan pa nga ang pakiramdam ng katawan niya kaysa dati. Nagsimula siyang tumalon-talon sa magkabilang paa, at tapos ay lumapit sa kanya si Charlie at sinabi, Diyos ko, nakakamangha na natalo mo ang 5 halimaw ng mag-isa. Tapos iniulat ng system na hinangaan ni Knight Captain Charlie ang kanyang husay. Tumataas ang affection ni Knight Captain Charlie. Napaisip siya, affection. May nangyaring ganito rin sa Demrock. Pero para tumaas ito sa isang labanan lang, mas maluwag ang pamantayan dito. Ngumiti si Charlie at naisip, ang walang pangalan na mersenaryong ito ay may ganitong nakakamanghang lakas. Baka siya ang mismong bayaning sinasabi sa mga alamat. Sa sandaling iyon, lumabas ang isang system window na nagsasabing lubos na humanga si Knight Captain Charlie sa pakikipaglaban niya. Kapansin-pansing tumataas ang affection ni Knight Captain Charlie. Umabot na sa maximum ang affection ni Knight Captain Charlie. Lubos na siyang nagtitiwala sa kanya ngayon.
Kahit na gumawa pa siya ng krimen, maniniwala siya kung sasabihin nitong na-frame lang siya. Nakuha ba niya agad ang maximum affection na titulo mula pa lang sa simula? Maximum affection mula sa simula, rank rare. Description: isang titulo na ibinibigay sa mga nakapagpataas ng niche affection sa maximum habang nasa tutorial. Epekto: mas mabilis tumaas ang niche affection. +2 sa lahat ng stats. Tiningnan ito ng bida at nakangiti, naisip niyang medyo kapaki-pakinabang din siya. Tapos ay ngumiti si Charlie at sinabing salamat sa kanya, naging mas madali ang lahat. Itinuro niya ang pinto at idinagdag, ngayon kung mapupuksan nila ang warlock na nasa loob, matatapos ang digmaang ito sa pagkapanalo nila. Sa sumunod na segundo, nagsimulang kumalat ang mga kislap ng enerhiya sa buong kwarto at sumira sa mga haliging bato. Nang mapansin ito ni Charlie, sumigaw siya, Diyos ko. Nagsimula na ba ang summoning? Sa sumunod na segundo, nagsimulang gumapang palabas mula sa mga dingding ang mga halimaw na mukhang paniki. Humarap si Charlie at sumigaw na siya na ang bahala sa mga ito, at kailangan nitong magmadali para pigilan ang summoner. Nagsimulang magliwanag ang kanyang katawan ng kulay ginto. Inabot niya ang espada niya at sinabing umaasa siya rito. Ibinaling niya ang kanyang tingin sa kanya, at idinagdag na hiling niya na samahan ang bayani ng basbas ng Arlen Castle. Pagkatapos ay sumigaw siya ng malakas at sumugod. Pagtingin sa kanya, naisip ni Ense, papasok ba siya? Pero sa mga video tutorial, palaging si Charlie ang unang pumapasok. Sabi nila, nag-iba raw ang plot depende sa mga kilos ng player. Pero ganito ba talaga kalala? Pagkatapos ay lumapit siya sa pinto, at nag-anunsyo ang system na isang tao lang ang pwedeng pumasok sa isang pagkakataon. Kung mamatay ang player, masisira ang seal, at matatanggal ang lahat ng negative effects sa boss. Gusto ba niyang pumasok? Naisip niya na may system message sa tutorial. Isa itong hidden element. Ang hidden element ay isang sinadyang itagong mechanic sa laro na naa-activate sa ilalim ng ilang partikular na kondisyon o sitwasyon na maaaring magbigay ng espesyal na reward. Nagtanong ang system, gusto ba talaga niyang pumasok? Naisip niyang walang dahilan para palampasin ang ganitong pambihirang pagkakataon. Sinabi niya. Pagkatapos ay binuksan niya ang mga pinto, at ang alchemist na nagtatago sa likod ng maitim na roba ay sumigaw, anong nangyayari? Siya ang nagsummon sa kanya. Dapat siyang sumunod. Pero sa sandaling iyon, isang malaking halimaw ang nakatayo sa likod niya, nababalot ng dugo ang mga matutulis ng ngipin nito. Nag-report ang system, nahuling iron-blooded demon dragon. Titulo, legendary. Name, panganib, hindi alam. Uri, dragon. Stats, selyado. Description, abyssal demon dragon na may pangalang Ironblood. Sa kasalukuyan, selyado ng mga kadena ang lahat ng abilidad nito, at limitado ang paggalaw nito. Gulat na tiningnan nito ng bida at naisip, legendary. Maraming hiniram ang ghaz mula sa Demrock. Common, rare, heroic, legendary. Isa sa mga interactions ay ang rank system. Ginamit din ang rank sa mga boss, pero ang pinaka-espesyal sa kanila ay ang mga named unique monsters. Isang bihag na iron-blooded demon dragon ang nakatayo sa harap ng bida. Naisip niyang ito na ang named boss. Nagsimulang humigop ng hangin ang halimaw at pagkatapos ay umungol ng malakas, kaya kumalat ang mga alon ng tunog sa paligid. Inulat ng system na narinig nito ang ungol ng isang bihag na iron-blooded demon dragon. Ang nakaririnding ungol ng halimaw ay nagpapababa ng kanyang physical stats. Bumaba ang movement speed ng 20%. Bumaba ang attack speed ng 20%. Bumaba ang defense ng 30%. Bumaba ang magic resistance ng 25%. Pinangga ng bida ang kanyang sarili gamit ang kamay niya, sumimangot at naisip, nagbibiro ba sila? Wala man lang talaga itong konsensya. Kahit na selyado ang lahat ng kakayahan niya, baka sakaling makalusot siya. Pero kung mahawakan siya ng paa nito, siguradong mamatay siya agad. Pero ang sitwasyong ito, nangyari na rin ito sa Demrock, at sa bawat pagkakataon, iisa lang ang pagpipilian niya. Sa kanya itinuon ang enerhiya sa kanyang katawan at dahan-dahang hinugot ang espada mula sa kaluban. Pinag-isipan niya kung katapusan na ba ito, lahat o wala. Pagkatapos ay bigla siyang tumalon sa gilid para iwasan ang atake ng dragon. Tumakbo siya paabante at inatake ang paa ng halimaw sa harapan niya. Sumigaw ng malakas ang halimaw, at saka umikot ang bida at tumaga ulit gamit ang espada niya, bago nagpadulas paatras sa lupa. Sumimangot siya habang tinititigan ang health bar ng halimaw, at naisip niya, 120. Kabuang 120 damage para sa dalawang atake. Hindi nagsinungaling ang community. Talagang imposibleng malampasan ang hirap nito. Nagtatanong ang mga tao sa comments kung posible bang mapatay ang boss sa tutorial. Baliw ba siya? Impossible iyon. Hindi iyon nilagay para patayin ng mga players. Muling tumira ng isa pang atake ang bida sa paa ng halimaw. Nagsulat din ang mga tao sa comments, Iron-Wing Demon Dragon o kung anuman ang tawag dyan. Nakakapanindig balahibo. Nakakakilabot talaga. Ipinagpatuloy ng bida ang laban. At dinagdag din nila sa comments, hindi mo ba mapapatay ang boss sa tutorial? Tinatablan din naman siya ng damage. Hindi. Hindi mo kaya. Kahit nga si Exterminator hindi kinaya eh. Sumugod ulit ang Ense, nag-iwan ng malalim at hiwa-hiwang sugat sa katawan ng halimaw.
Sabi ng mga users, mukhang para lang sa realism ang nakikitang damage. Grabe, talagang naisip pa niyang atakehin yon. Tumayo lang siya doon at pinanood hanggang sa mamatay siya. Sunod ay humampas ang paa ng halimaw at muling iniwasiwas ng bida ang sandata niya para salagin ito. Nagulat ang mga users. Anong nangyayari? Nagbago ba ang pangalan niya? Idleness Demon Dragon. Seryoso, nagbago? Pwede bang magbago ang pangalan? Bug ba ito? Walang mga bug sa ghaz. Kontrolado ng player ang isang line na 1-0 beses na mas malakas kaysa kaninuman. Ano ito? May pumatay ba sa kanya? Ano ba, seryoso? Paano siyang mapapatay ng isang level 1 na character? Kahit nga si Exterminator hindi siya kinaya. Tapos ngayon may nakagawa. Sino ba siya? Sa pagkakataong iyon, ibinaon ng NC ang sandata niya sa katawan ng halimaw na sumigaw ng malakas sabay bagsak sa lupa. Inulat ng system na natalo niya ang bihag na Iron Wing Demon Dragon. Siya ang kauna-unahang taong nakapatay ng legendary named boss sa tutorial. Mag-isa niyang natalo ang isang bagong legendary named boss. Naitala ang achievement na ito sa adventure book. Natanggap niya ito bilang reward. Nang mga sandaling iyon, ang bida, na hirap huminga, ay napahawak ng mahigpit sa puluhan ng espada niya at naisip, ang kunat naman ng halimaw na ito. Pagkatapos niyon, hinugot niya ang espada mula sa katawan ng halimaw at naisip, teka, dahil siya ang nauna, ibig sabihin, kahit yung mga halimaw na yon hindi siya kayang talunin. Bigla niyang naalala si Kukuda Kuku na nakaturo sa harap at sumisigaw, hoy. Mga tanga sila. Ano ba kasing pumasok sa isip nila nang gawin nila ito? At nakaekis naman ang mga braso ni Purpletest habang tumatawa at sinabi, ang basura naman dito. Buwisit sila. Sa kasalukuyan, napangiti ang bida at naisip kumusta na kaya sila. Saka inulat ng system na natanggap niya ang titulong First Assassin. Nag-awaken ang mga stats na angkop sa kanyang playstyle at achievement. Nag-awaken ang Weapon Master stat. Nag-awaken ang Hidden Dragon stat. Nag-awaken ang Assassin stat. Nag-awaken ang Hero stat. Nag-awaken ang Overcoming stat. Natupad na ang mga kondisyon. Nag-awaken na ang unique stat, ang Eye of Truth. Gulat na tiningnan ng NCU ang mga lumabas na system window at naisip, ano to? Bakit ang dami? Kadalasan, isang stat lang ang makukuha sa tutorial. Ang stats ay isa sa mga espesyal na system sa ghaz. Iba-iba ang mga ito, mula sa search at guide stats hanggang sa combat-oriented stats gaya ng Sword Master. Depende sa achievement ng player, nabibigyan ng mas matataas na rank ang stats. Seryosong tiningnan ng bida ang system window at napaisip, wow. Tumaas ang lahat ng stats, may Sword Master effect para sa lahat ng sandata, location detection, status immunity, at pati na rin isang unique stat. Weapon Master, Hero, Assassin, magaganda ang lahat ng skills na to, pero hindi sila unike. Kahit walang nakakakuha sa lahat ng ito ng sabay-sabay, medyo pangkaraniwan naman kapag paisa-isa lang. Paano naman itong Eye of Truth? Unique rank. Literal na nag-iisa lang ang stat na ito. Jackpot talaga. Isang unique at 5 common stats. Nakasulat sa system window na nasa harapan niya, First Killer. Rank Legendary. Description. Isang titulong iginagawad sa kauna-unahang taong makakatalo ng isang legendary named boss. Epekto, Fury, nagbibigay ng 1-0% karagdagang damage. Predator, ang pagtalo sa isang boss sa unang subok ay nagpapataas sa lahat ng stats ng +6. Hindi gumagana ang Predator effect sa mga boss na magkapareho ng uri na natalo na noon. Lahat ng stats ay tumataas ng +1-0. Ang kasalukuyang bonus mula sa Predator effect ay +6. Akala mo. Tapos mayroon pang nakakabilib na title na ito. Ang ganda nito. Para talaga itong fairy tale. Kahit ang isang talunan na tulad niya ay nakakuha ng ganitong pagkakataon. Sa sandaling iyon, tumingin siya sa gilid, nang makitang nagsisimula ng bumukas ang mga pinto. Lumingon si Charlie at pagkatapos gumawa ng ilang tunog, naglakad siya paabante. Pumasok siya sa silid, inabot ang kanyang kamay paharap, at sinabing siguradong narinig niya ang atungal ng halimaw. Napatay ba niya ito? May isinagot na hindi maintindihan ang NC, at nagulat si Charlie dahil wala man lang itong kahit anong dalos. Sino ba siya? Sinubukan ulit sumagot ng bida, pero itinaas ni Charlie ang kanyang kamay at sumigaw ng hindi. Hindi na mahalaga kung sino siya o kung saan siya nanggaling. Laging lumilitaw ang mga tunay na bayani sa panahon ng kaguluhan. Inilagay niya ang kanyang kamay sa kanyang dibdib at idinagdag, ang pagdating niya sa magulong mundong ito ay magiging liwanag na magdadala ng malaking pagbabago, at siya, si Charlie, ay walang duda rito. Pagkatapos ay lumuhod siya at idinagdag, bayani, hinihiling niya na ang hamak na knight na ito ay maging kanyang tapat na espada. Nag-anunsyo ang system, si Charlie, ang kapitan ng mga knight sa Arlen Castle, ay nais manumpa ng katapatan sa kanya. Kung tatanggapin niya ito, titigil si Charlie sa pagiging kapitan ng mga knight at magiging tauhan ni Kaiser. Lahat ng pribilehiyong para sa kanya ay mapupunta sa kanyang master. Nang makita ito, kumunot ang noo ng Esu at naisip ano. Ngunit ipinaalam sa kanya ng system na matagal na itong patay, kaya hindi niya matatanggap ang mga pribilehiyo nito kahit pa siya ang maging master nito. Naisip niya na ang training na ito ay ginaya lang ang isang nakaraang pangyayari, kaya isa lamang itong formalidad.
Pagkatapos ay tumango siya at sinabing, kung gayon. Ipinaalam sa kanya ng system na tinanggap niya ang panunumpa ni Charlie. Sa alaala ng Knight Captain na si Charlie, mananatili siya bilang master nito habang buhay. Ang digmaan na tumatak sa kasaysayan bilang trahedya ng Arlen Castle ay magtatapos sa isang magandang wakas sa alaala ni Charlie. Makakahanap siya ng kapayapaan habang inaasam ang hinaharap na kasama siya. Naisip niyang makakahanap na siya ng kapayapaan ngayon. Ipinaalam sa kanya ng system na maya-maya lang, ililipat na siya sa Pantheon. Nagsimulang kumalat ang enerhiya sa paligid, at pagkatapos ay lumingon ang bida, nang mapansin ang isang portal na nabubuo. Tinawag siya ni Charlie at tinanong kung saan na sila pupunta. Umiwas siya ng tingin at napaisip kung saan na nga ba. Ngumiti siya at sinabing kung saan sila kailangan. Magulo ang mundo ngayon. Sinabi ni Charlie, pumunta kung saan sila kailangan. Sinabi ng system, teleport activated. Magte-teleport sa Pantheon sa loob ng 5 segundo. 5, 4. Pagkatapos ay inabot ni Charlie ang pendant at sinabing, Sir. Hinihiling niya na tanggapin mo ito. Sinabi ng system, 3, 2. Kinuha ito ng bida at nagtanong, ano ito? Sinabi ng system, natanggap niya ito. Pagkatapos nyon, nagliwanag si Charlie at nakangiting nagpasalamat sa kanya, Sir. Sinabi ng system, magte-teleport sa Pantheon. Maligayang pagdating sa Pantheon. Dito, pipili siya ng Diyos at tutukuyin ang kanyang landas sa hinaharap. Naway sumakanya ang biyaya ng Diyos. Lumigalinga ang bida at naisip kaya ito pala ang Pantheon. Sa halip na dakilang pangalan na Pantheon, mas madalas tawagin ang lugar na ito bilang card lottery, isang lugar sa Gaza na nagpatawa at nagpaiyak sa napakaraming player. Dito nagaganap ang pagtawag sa mga Diyos. Isang Diyos lang ang pwedeng paglingkuran, at ang mapipiling Diyos ang magdedetermina ng class ng isa. Sa Ghaas, ang lahat ay nahahati sa ranks, at ang mga Diyos ay may sarili rin nilang hierarchy. Nariyan ang mga gods of lore, mga hero gods, at mga gods of Irene. Ang mga gods of lore ay ang mga nagkaroon ng kabanalan sa pamamagitan ng mga kwentong ipinasapasa sa pamamagitan ng salita. Ang mga hero gods ay mga taong minsan nang tinawag na bayani at umakyat sa Pantheon upang maging Diyos. At sa huli, ang mga gods of Irene ay ang mga lumikha sa buong mitolohiya. Kabilang narito si Zeus mula sa mitolohiyang Greco-Roman o si Odin mula sa mitolohiyang Norse. Siyempre, habang pababa ng pababa sa listahan, mas mataas ang rank. Pagkatapos ay nag-anunsyo ang system na ang bawat card ay naglalaman ng kapangyarihan ng iba't ibang Diyos. Dapat niyang piliin ang Diyos na gusto niyang paglingkuran. Tiningnan ng bida ang mga system window na lumitaw at naisip kung gaano karami ang mga ito. Malasin naman siya talaga, kaya hindi na siya dapat maging sakim. Pagkatapos ay nagulat siya, lumingon sa gilid, at napansin ang isang liwanag. Nagtaka siya kung bakit ginto ang card na yon. Pagkatapos ay inanunsyo ng system na na-activate na ang Eye of Truth. Naisip niya makita ang mga nakatago. Isa talaga itong nakakamanghang kakayahan. Kung totoo ito, mula ngayon, magagawa na niyang piliin ang tamang card sa kahit anong lottery. Naalala niya kung paano sumigaw si Coco the Coco. Bakit ba ang malas-malas niya? Awang-awa siya rito. At sinabi naman ni Swordmaster, nasa kanya na ang lahat maliban sa swerte. Akala ng Ensu ay palagi lang itong nagbibiro pero ang pait pala nito sa puso. Gayunpaman, ngayong hawak niya ang kapangyarihang ito, kaya na niyang umakyat ulit sa tuktok ng ranks. Masaya siyang nagbuntong hininga at inilagay ang kanyang kamay sa kanyang dibdib, sa kakalmadong naisip, syempre, pipiliin niya ang gintong card. Pagkatapos ay kinuha niya ito, at nag-anunsyo ang system na nakuha niya ang God of Enriquez, ang Diyos ng espadang iisa ang kamay na si Kilir. Gusto ba niyang piliin ang Diyos na ito? Ngumiti siya at naisip, ang Diyos ng mga mito. Kasabay nito, sa sumunod na segundo, may mga lumitaw na system window na nagsasabing, hindi na buo ang Apostle Vessel. Hindi siya pwedeng maging apostol ni Kilir. Pakiusap, kailangan niyang pumili ulit ng card. Nagulat siya. Anong ibig sabihin ito? Hindi siya pwedeng maging apostol. At nagulat ang system, labis na naguguluhan si Kiwe sa hindi inaasahang sitwasyon. Naisip niyang hindi na buo ang sisidlan. Ni hindi pa siya nakakarinig ng ganitong resulta. Teka, ang sisidlan? Ang mga normal na player ay natatalo sa isang dragon demon kung saan isang diyosa ang lilitaw para bigyan sila ng revelasyon, pero pinatay niya ito at hindi na nagpakita ang diyosa. Ibig sabihin ba nito ay ang hindi niya pagtanggap sa revelasyon ng diyosa ang siyang buong problema? Pagkatapos ay isang system window ang lumitaw sa harapan niya, na nagsasabing player, Kaiser, Level 1, Class, Adventurer, Titles, 2, Maximum Affection from the very beginning, the first killer. Naisip niya hindi. Walang nakasulat sa class column kung saan dapat nandoon ang apostle. Bahala na nga. Ano na ang gagawin niya ngayon? Kung ganoon, wala ring silbi ang card na to. Sasabihin lang nila na walang vessel kahit anong mangyari. Lumuhod siya at nag-isip, gaano katagal ba niyang hinintay ang pagkakataong ito? Anong dapat niyang gawin? Napasabunot siya sa sarili at naisip, kung ay de-delete niya ang character niya at gagawa ng bago, maghihintay pa siya ng buong 60 araw. Pagkatapos ay gulat siyang napatingin sa unahan nang mapansin ang isang nagliliwanag na card at naisip pula. Inabot niya ito at naisip ano to?
Wala pa siyang nabalita ang red rank card, at in-announce ng system na nakapili siya ng isang hidden card. Pinili niya si Kasar, ang nakalimutang huling adventure. Handa na ang vessel ng adventure. Siya ang naging apostol ni Kasar. Naisip niya, tama. Isa itong hidden content. Iniulat ng system na nagbago ang class niya at naging last adventurer siya at nakakuha siya ng class skills. Class, last adventure. Description. Ang sangkatauhan ay dating mga adventurer. Sila ang mga master ng Avtartel, ang pinakamalakas sa lahat, at may taglay na kapangyarihang kayang bantaan, kahit ang mga Diyos, hanggang sa bumagsak ang lahat sa loob ng isang gabi. Sa isang iglap, bumagsak ang sangkatauhan at siya ang naging huling adventurer. Nang sandaling iyon, bumalot ang enerhiya sa kanyang katawan at lumitaw ang isang system window na nagpapakita ng isang unique ability. Ang adventurer ay isang taong naghahangad ng kalayaan. Bilang mga master at kaibigan ng Avtartel, mayroon silang matinding potensyal. Nagbibigay ang epektong ito ng kakayahang gumamit ng skills nang walang class limitations. Naisip niya, grabe, nang walang class limitations, magagamit niya ang kahit anong skill. Dahil dito, mapipili niya lang ang mga pinakakapaki-pakinabang na skills at makakabuo siya ng perpektong requirements. Kahit anong mangyari, salamat sa Eye of Truth dahil siguradong makukuha niya ang mga kinakailangang skills. At kung idadagdag mo pa rito ang stat ng Weapon Master, magiging isang perpektong player siya na walang kahit anong kahinaan. Iniulat ng system na nakumpleto na ang class change, magte-teleport sa Avtartel sa loob ng ilang segundo. 5-4-3-2-1. Naisip ng bida na sulit subukang umakyat pabalik sa tuktok. Pagkalipas ng ilang segundo, na-teleport siya sa Avtartel. Buhay na ang lungsod. Nagsisipag-usapan ng mga player sa paligid, at magulo ang naganap na summoning. Heis, sige na nga. Hindi siya dapat mayamot. Marami pang gagawin sa GHAS. At isa pa, combat classes. Pagkatapos ay lumapit ang mga scout. Opisyal silang nagre-recruit ng mga bagong miyembro para sa guild. Pero sa totoo lang, ang tingin ng mga player sa kanila ay mga nakakairitang barker sa kalsada. Napasabunot ang isa sa kanila at sinabing kailangan nilang makahanap kahit isang tao man lang ngayong buwan. Sisisermunan na naman siya ng boss. Lumingon ang kasama niya at sinabi sa kanya na tingnan ang lalaking yon. Sumagot siya, mukhang walking disaster lang naman yan. Mukhang ligaw na ligaw siya. Dapat na silang umalis dito. Walang silbi ang mga ganitong bagay. Nang sandaling iyon, lumitaw ang isang system window sa harap ng bida na nagsasabing, kwintas ng dugo at sumpa. Isang kwintas na selyado sa dugo ni Charlie, ang Knight Captain ng Arlen Castle, na pagmamay-ari lamang ng master nito at hindi maaaring ipasa sa iba. Rank, heroic, walang level limit. Relationship limit. Master Charlie, special properties, tumataas ang defense at magic resistance based sa experience, na unlock sa level 35. Naisip ni NC, lupit. Isang heroic rank item at ang mga properties nito ay napaka-imposible. Napakaswerte. Sobra ang swerteng ito. Pagkatapos ay lumitaw ang isang notification sa harap niya. Isang Goblin Cleanup Quest. Naisip niya, Goblin Cleanup. Nakasulat sa system window ang Goblin Cleanup. Rank normal. Description quest mula sa isang bihasang Arlen Hunter na nagngangalang Dante. Pumatay ng mga goblin sa bilang na 0 out of 40. Reward, 80 silver at experience. Risk of failure, maaaring bumaba ang tiwala ni Dante. Time limit, 24 na oras. Napatingin ang mga player sa paligid sa mga system window na lumitaw at sinabing, Haunting Quest. Astig. Ang swerte. Nang sandaling iyon, umakyat si Hunter Dante sa burol at nakabuka ang mga braso na sumigaw na kung ganoon, umaasa siya sa kanila. Kailangan nilang ubusin ang lahat ng mga bobong goblin na to. At nagsimulang magsigawan ang mga player. Sumigaw ang isa sa mga lalaki na naghahanap siya ng makakasama sa party. Sumigaw ang lalaki sa likod niya, sino ang sasama sa kanya sa Skyning Quest. Idinagdag pa ng lalaki na naghahanap siya ng tank, damage dealer, healer, at magle-level hanggang level 12 ng tuloy-tuloy. Tiningnan sila ng bida at naisip, mukhang gagawa ng kani-kanilang grupo ang lahat. Biglang lumapit sa kanya si Shell Best at sinabihan siyang makinig. Magle-level up daw sila hanggang level 12. Gusto mo bang sumali sa kanila? Pagkatapos ay lumapit din sa kanila si Forehead here at sinabing, makakakuha rin sila ng group bonus. Kailangan nilang magkakasama. Ngumiti si Yubin kung at inalok siyang sumama sa kanila. Naisip ng bida, isang party kung ganoon. Sa bagay, tama sila. Mas madali ang hunting kapag may grupo, at dahil may bonus experience, napakahalaga ng teamwork. Kaya naman sumagot siya ng, sige. Sasali siya. Iniulat ng system na nabuo na ang grupo ni Shield Best. Lahat ng player ay level 1. Tumingin si Shield Best sa bida at nagtanong, kaya, fan ka ba ni Kaiser? Nagulat si Yubin kung, Kaiser, sino naman yon? Sinabi ni Forehead here na isa siyang player, ang rank number 1 noong panahon ng Demrock. Sinabi niya na mukhang isa siyang diehard fan ni Kaiser. Idinagdag pa ni Forehead here, ipinangalan pa nga niya ang character niya sa kanya, kaya naiilang na napakamot si NC sa kanyang pisngi. Initaas ni Shield Best ang kanyang kamay at sumigaw, ano, tara na. Nagmungkahi si Forehead here na magpa-level up agad sila sa 12.
Tinaas ni Yubin Kung ang kanyang scepter at sumigaw, sugod. Sinuportahan sila ng bida. Pagkaraan ng ilang sandali, iniulat ng system na gumamit ng control effect si Shell Best sa Green Goblin. Sa sandaling iyon, inatake niya ang mga halimaw gamit ang kanyang kalasag, at iniulat ng system na naston ang Green Goblin ng isang segundo. Lumingon siya at sumigaw, naston na siya. Atake lahat. Bumaril ng palaso si Forehead Here at sumigaw na tamaan ito sa noo. Tinutok ni Yubin ang isang magic arrow sa mga halimaw. Iniulat ng system na natalo na ang Green Goblin. Sumigaw ng malakas ang natitirang dalawang goblin at saka sumugod. Inatake nila si Shell Best pero itinaas niya ang kanyang kalasag. Nag-aalalang tinawag siya nina Forehead Here at Yubin Kung at lumingon siya at sumigaw na patayin agad ito. Saka sumigaw si Forehead Here na maghintay siya. Sinabi ni Yubin Kung na naka-cooldown pa siya, pero sa sandaling iyon, sumipa mula sa lupa ang bida at biglang sumugod na nagpabagsak sa isa sa mga goblin. Iniulat ng system na natalo na ang Green Goblin. Namangha ang iba habang nanonood at saka muling kumilos ang bida at tumalo ng isa pang Green Goblin at isa pa. Kinuyom ni Forehead Here ang kamao niya at sumigaw, Kaiser, dagdag pa ni Yubin Kung. Siya na talaga ang pinakamagaling. Pagkatapos ay ibinalik ng bida ang kanyang espada sa kaluban. At nilapitan siya ni Shell Best na nakangiti at sinabing, ang galing at napakahusay niya. Sa bilis na ito, magiging madali na lang sila. Bago pa siya matapos, takot siyang nagdagdag, Kaiser, sa likod mo. Lumingon ang bida, at sa likuran nila ay nakatayo ang napakaraming Green Goblin. Lumingon si Shell Best at sumigaw na hindi nila ito kakayanin, kailangan na nilang tumakbo. Pero sa sandaling iyon, sumugod ang bida, at tinawag niya ito ng may takot. Sumipa siya mula sa lupa, tumalon para umatake, at tinamaan ang ilang halimaw ng sabay-sabay. Hindi nagtagal bago nito, nagtanong si Perpletest kung bakit palagi siyang nakikipag-away kahit dehado siya. Bully ba siya? Sapat na ang isang kukuda-kuku. Tiningnan siya ng AC at nagtanong, dehado. Anong ibig mong sabihin? Sumagot siya, mababa na ang health niya, tapos biglang may lumitaw na parang boss, at agad niya itong sinugod. Hindi ba't padalos-dalos iyon? Sumagot siya na tinapos naman niya ito. Gulat na napatingin sa kanya si Perpletest at sinabing, sa bagay totoo yan, pero mapanganib. Sa kasalukuyan, naisip niya, sinasabi niyang padalos-dalos. Pinagtatanggol lang naman niya ang sarili niya. Hindi na niya kailangang lumaban. Nilalagay niya lang ang sarili niya sa hindi kailangang panganib. Sa sandaling iyon, sumugod ang bida at naisip na hinding-hindi siya lalaban ng padalos-dalos. Kumpiyansa lang siyang mananalo siya. Sa sumunod na segundo, gumamit siya ng critical hit. Sinimulan niyang hampasin ang mga halimaw at nagulat ang system ng isang critical hit. Napatay niya ang isang Green Goblin. Nakuha ni Kaiser ang Green Goblin skin nang ipamahagi ang loot. Naisip niya, isa na lang ang natitirang Poison Goblin. Tumatakbo siya palayo sa grupo ng mga Goblin, at saka siya biglang lumingon at sumugod sa mga Archer. Naisip niya na sa laban kontra sa marami, mas mabuting unahing tapusin ang mga Archer. Mabilis siyang sumugod habang hinahati ang ilang halimaw sa kanyang daanan, at saka iniulat ng system, ang Overcoming Rank Unique Effect ay lumalampas sa mga limitasyon ng may matatag na diwa, na activate ang Overcoming Characteristic. Saka sinangga ng bida ang inatake ng isang Archer, at gulat itong tiningnan ng halimaw. Mabilis na sumugod ang ANC at nag-iwan ng taga sa katawan ng halimaw. Sa pagkakataong iyon, isa pang nilalang ang tumakbo palapit sa kanya, pero hinarang ng bida ang atake nito gamit ang kanyang sandata. Pagkatapos ay nagbigay siya ng malakas na suntok, at iniulat ng system na dahil sa Weapon Master Characteristic Effect, naalis na ang restriction sa paggamit. Salamat sa Adventure Effect, na-access niya ang basic dagger skill na Vulnerable Strike. Naisip niya, wow! Pinaikot niya ang espada sa kanyang kamay at saka ibinaon ang sandata sa ulo ng halimaw. Iniulat ng system na ginamit niya ang Vulnerable Strike skill. Pinigilan niya ito gamit ang Vulnerable Strike, na nagdulot ng critical damage. Sa sandaling iyon, inatake siya ng isa pang goblin mula sa gilid, pero nag-counterattack ang bida sabay tapon ng kanyang batuta. Iniulat ng system na salamat sa Weapon Master Stat Effect, inalis na ang usage restriction. Salamat sa Adventure Stat Effect, nagamit niya ang basic blunt weapon skill na Swing. Muling sumugod ang NC at sinaksak sa baba ang isa sa mga halimaw. Iniwan niya ito roon, saka hinawakan ang batuta at humampas ng may buong puwersa. Iniulat ng system na ginamit niya ang Swing skill, at tumaas ang kanyang Blunt Weapon Mastery. Umabot sa level 2 ang kanyang Blunt Weapon Mastery. Tumaas ang kanyang Dagger Mastery. Umabot sa level 2 ang kanyang Dagger Mastery. Tumaas ang kanyang Sword Mastery. Umabot sa level 3 ang kanyang Sword Mastery. Tiningnan ng bida ang katawan ng halimaw at naisip ang astig niyan. Naisip niyang matututunan niya lang ang mga skill ng walang restrictions, pero ang magamit agad ang mga ito, higit pa yon sa inaasahan niya. Sa sandaling yon, naguguluhang napatingin sa kanya si Shell Best. Naisip niya, paanong naging posible ito? Kahit ang isang bihasang grupo ay mahihirapan. Gusto ng lahat na talunin ang ganitong karaming goblin, at mag-isa lang niya silang hinarap. Naisip niya, si Kaiser, siya ba talaga ang mismong Kaiser noong panahon ng Demrock? Kalokohan ba to?
Nawala nang walang bakas ang henyong ranker na yon, 2 taon na ang nakakaraan, at napunta siya sa grupo niya. Hindi yan maaari. Kung ganun, sino siya? Pagkatapos ay nagulat siya nang mapansin ang masayang mukha ng bida, at naisip na, nasiraan na ba siya ng bait. Matapos iyon, tiningnan ng NC ang asul na apoy at naisip, mukhang naglalaho lang ang mga sandatang hindi na i-drop bilang loot. Sa bagay, inalis niya ang mga weapon restriction at sinubukan pa ang mga skill, kaya masaya na siya sa naging resulta. Status window. Tiningnan niya ang kanyang stats at naisip, 3 level sa isang pag-hunt. Kahit hindi siya nakatali sa isang partikular na sandata, ang pinakasentro niya ay ang espada. Strength, siyam. Dexterity, 8. Ang natitira, ilalagay niya sa perception. Pansamantala, pupunan niya muna ang kakulangan gamit ang title at ang kwintas ni Charlie. Sa kanya inihalukip-kip ang kanyang mga braso sa kanyang dibdib. At sa sandaling yon, sumigaw si Forehead here, wow, Kaiser. Napakahusay talaga niya. Manghang-mangha siya. Nag-thumbs up si Yubin kung sa kanya at sumigaw, Kaiser, siya ang pinakamagaling. Saka nagtanong si Shielbest, pakinggan nila. Siya kaya talaga ang mismong Kaiser na yon? Sabi ni Forehead here, sus. Matagal nang nagretiro ang taong yon. Bakit naman siya biglang babalik? Sabi niya, pero kapag nakita mo kung paano siya lumaban, wala ka nang ibang maiisip, sabi niya. Sigurado yan. Mukha talaga siyang si Kaiser. Patuloy silang nagyawan. Talagang nakakamangha. Kahit sabihin niyang siya ang totoong Kaiser, maniniwala sila sa kanya. Nang sandaling iyon, naiilang nang umiti ang bida at kinamot ang likod ng kanyang ulo, habang iniisip na siya nga si Kaiser. Pagkatapos ay sinabi ni Forehead here, teka lang, Ginoong Kaiser, nakakuha ba siya ng isang mythical god? Sobrang lakas ng damage niya. At bahagya siyang tumawa at sinabing dahil lang iyon sa stats. At saka, sinuwerte rin ng kaunti sa title. Gulat na napasigaw si Shielbest, wow, may title pa siya. Sabi ni Forehead here, magiging ranker din siya sa lalong madaling panahon. Dagdag ni Yubin kung ganoon dapat talaga silang maging magkaibigan. Pagkatapos ay sinabi ni Shielbest, sige, nabawi na nila ang kanilang lakas. Baka dapat ituloy na nila ang pag-hunt. At kinuyom ni Forehead here ang kanyang kamao at sumigaw, kung ganoon, kaya ba nilang patumbahin ang 10 sa kanila ng sabay-sabay? Ngumiti si NC at sinabing tama. Magandang ideya. At sumigaw siya, hoy. Shielbest, kailangan na nilang umalis. Kasama nila ang mismong si Kaiser. Dagdag ni Yubin kung sige lang. Sa sandaling iyon, naalala ng bida ang sinabi ni Playtest hindi pa nagtatagal. Kailangan nilang umalis ng mabilis at gayunpaman, kailangan nilang maghanda. Inilagay ni Kukuda-Kuku ang kanyang mga kamay sa kanyang baywang at sinabing, si Kaiser din naman ang gagawa ng lahat para sa kanila. Isa siyang ranker. Sabi ng Swordmaster, sa totoo lang, mga ranker din naman sila. Sumigaw sila, anong klaseng ranker ba siya? Ano? Ang kapal ng mukha niya. Kaya anong gagawin niya sa kanya? Sa kasalukuyan, naisip ng bida, kamusta na kaya ang iba? Makalipas ang 1 segundo, lumitaw ang isang system window na nagsasabing emergency quest, dugo ng mutant goblin. Rank rare. Description, isang quest mula sa alchemist na si Kalday, na matagal nang nandito. Kamakailan lang ay naging interesado siya sa mga mutant goblin at tila nakahanap ng isang pahiwatig. Kailangan niyang makakuha ng sariwang dugo mula sa isang mutant goblin warrior na nakatira sa isang kuweba sa Arty Forest. Patayin ang isang mutant goblin warrior 0 out of 1 at kunin ang dugo ng mutant goblin warrior 0 out of 1. Mga pabuya, isang ginto, experience, at isang silver ring na ginawa ni Kaldi. Panganib sa pagkabigo, simpatya. Maaaring bumaba kay Kaldi. Limitasyon sa oras, wala. Naisip ng bida, isang mutant goblin. Makalipas ang ilang sandali, lumapit sila sa kuweba, at inilagay ni Forehead here ang kanyang kamay sa kanyang dibdib at sinabing kinakabahan siya. Sumimangot si Yubin kung at sinabing kinakabahan din siya. Tiningnan sila ng NC at naisip, syempre naman. Habang naglalakad sila papunta rito, pagkatapos ng kaunting extra hunting, nag-level up na ang buong grupo. Pero ang dungeon na ito ay tinatawag na grinder para sa mga baguhan. Sa mga komento, nagtataka ang mga tao kung paano mapapatumba ang mga mutant goblin. Posible ba talaga silang mapatay? Kung susundin mo ang mga taktika, posible ito. Pero mukhang ganoon naman ang ginagawa ng lahat, pero napakahirap talaga. Isang pagkakamali lang at mamamatay ang lahat. Normal ba yon? Naisip ng bida na ang unang pasok ay siguradong kamatayan, isang raid demo, ang libingan ng Arde. Sa dami ng mga pangalan nito, wala ni isa man ang nagbigay sa kanila ng pag-asa. Kumpara sa mga karaniwang goblin, napakahirap nito at may mga espesyal na mechanics na nangangailangan ng teamwork. Ang kombinasyon ng dalawang salik na ito ay nagpasikat sa lugar na ito bilang grinder para sa mga newbie. Pagkatapos ay pumasok sila sa loob at dumaan ang ilang mga player sa party ng bida. Sumigaw ang isa sa kanila, buwisit. Pinagluloko ba nila ako? Posible ba talagang tapusin ito? Dagdag ng kaibigan niya, dapat man lang ginawa nilang posible para sa mga solo player dahil bawat pagkakamali ng teammate ay nakakagigil manuntok. Tiningnan sila ni Yubin kung at sinabing mukhang magiging napakahirap nito. Sabi ni Shielbest, mahirap man o hindi, dapat nilang kayanin ito.
Kung hindi nila ito makukumpleto, wala silang mararating sa mga susunod na raid. Naisip ng bida na magandang obserbasyon iyon. Kahit ang mga veteranong empleyado ay mas malamang na matanggap kaysa sa mga baguhan. Ganoon din sa mga laro. Nagsulat din ang mga user sa mga komento, kailangan ba talagang patayin ang Goblin Warrior? Kung wala ito, hindi siya tatanggapin ng maayos ng guild o ng party. Hindi ba pwedeng sabihin mo na lang na pinatay mo siya? Sumulat ang mga player, hindi ba niya alam na nakasulat ang lahat sa adventure book? Isa siyang nakakagigil na tanga. Dapat burahin na lang niya ang laro. Maiiya siya ng isang goblin, seryoso. Naisip ng bida na hindi ubra ang ganoong pandaraya sa GHAS, ang adventure book, mga quest, materyales, pagtuklas ng mga bagong rehiyon, at pagtalo sa mga boss. Lahat ng ginagawa ng player sa GHAS ay nakatala sa adventure book. Baka mamaya kapag nakaipon na sila ng napakaraming bonus, hindi na ito magiging ganoon kahalaga. Pero ngayon para makapasok sa isang grupo at labanan ang mga boss sa susunod na lungsod, natural na kailangan mong talunin lahat, lalo na dahil ang boss sa susunod na lungsod, hindi tulad ng boss sa RT, ay sa pilitan. Makalipas ang isang segundo, lumapit sila sa mga naglalakihang pinto. Isang system window ang lumitaw sa harapan nila na nagsasaad ng lungga ng mga mutant goblin warrior. Rank Rare. Yuri, Group Dungeon. Tampok, Solo Boss. Description, ang tirahan ng isang dati dakila at matapang na goblin warrior na, dahil sa impluensya ng sumpa, ay iniwan ang kanyang tribo. Limitasyon ng sasali, 4 na tao. Limitasyon sa level hanggang level 1-0. Pagkatapos ay ngumiti ang bida at nagtanong, ano, oras na ba para pumasok? Tumango si Shellbest at sinabing, handa na sila. Sumigaw si Yobin kung nabinasa niyang muli ang mga taktika ng higit sa 10 beses. Susubukan niyang huwag magkamali. Pagkatapos nito, lumapit si Shellbest sa pinto at inilagay ang kanyang kamay dito, sabay sabing kung ganoon, papasok na sila. Iniulat ng system na ang leader ng grupong Shellbest ay papasok na sa lungga ng mutant goblin warrior. Sumasang-ayon ba sila? Sumigaw si Boardhead here, sugod. Sinabi ng bida na kailangan na nilang umalis. Nagulat ang system na kinukumpirma ang bilang ng mga kalahok at sinusuri ang kanilang mga level. Pinahihintulutan ang pagpasok sa pugad ng mutant goblin warrior. Pagkatapos ay nagsimulang bumukas ang mga pinto. Ngumiti ang bida at habang pinapatunog ang mga kamao ay sinabing matagal-tagal na rin simula nang huli siyang mag-unat. Pagkatapos noon, pumasok na sila sa loob. Nagsimulang lumiwanag ang mga sulo sa dingding ng kuweba at isang madilim na figura na may nakakatakot na aura ang lumitaw sa harapan. Nagulat ang system, Mutant Goblin Warrior, yi 20,000 mula sa 20,000. Titulo, Elite Boss, Eerie Goblin. Stats, pagpapalakas ng katawan ng Warrior Mutant. Description, siya ang pinakamahusay na mandirigma sa tribo, ngunit dahil sa isang sumpa, nagbago ang kulay ng kanyang balat. Nawala siya sa sarili at ipinatapon. Pagkatapos ay isinampay ng halimaw ang kanyang sandata sa balikat nito at sumigaw ng malakas at napasigaw sa takot si Shellbest. Kaya ganyan pala siya, isang Elite Boss. Natanong ni Hubingkong, laro lang ba talaga ito? Kumunot ang noo ng bida at sumigaw, paparating na. Diretsong tumalon ang halimaw patungo sa kanila, at humakbang paharap si Shellbest, nagangalit ang mga ngipin at naiisip na gaano man katibay si Kaiser, hindi niya kayang protektahan silang tatlo habang buhay. Kahit papaano, kailangan niyang ibigay ang lahat ng kanyang makakaya. Nagsimulang lumapit ang halimaw sa kanila, at sumigaw siya, maghiwa-hiwalay kayong lahat. Tumalon ang lahat sa iba't ibang direksyon. At si Shellbest, hawak pa rin ang kanyang kalasag sa harapan niya, ay nag-isip, unang face dash. Mabilis siyang umiwas sa gilid, na iwasan ang pag-atake ng halimaw. Naging dahilan ito para bumangga sa pader ang Mutant Goblin Warrior, at nagulat ang system na na-stone ang Mutant Goblin Warrior ng 2 segundo. Sumigaw si Shellbest, ngayon na. Nagpakawala ng palaso si Forehead here, at nagdagdag ng magical strike si Yubingkong. Eksaktong tumama ang mga pag-atake sa halimaw, at pagkatapos ay nagkasalubong ang tingin ni Shellbest at ng boss. Iwinasiwas ng halimaw ang higanting espada nito at umatake, ngunit tinuon ni Shellbest ang kanyang enerhiya at hinarang ito gamit ang kanyang kalasag. Nagulat ang system na activate ang defense stat. Kung nasa likuran niya ang mga kakampi, tataas ang kanyang defense, health, at stamina. Sumigaw siya, agro. Lumipad paharap ang bida at nagpakawala ng ilang suntok sa halimaw. Pagkatapos, isang magic projectile ang lumipad papunta sa boss, at si Shellbest, na nakangiti, ay nag-isip, okay. Ayon sa plano ang nangyayari. Kung magpapatuloy ito, madali nilang malalampasan ang unang phase. Pagkatapos ay sumigaw si Forehead here, Shellbest. Magbabago na ang phase. Nagtaka siya kung ano ang sinasabi nito. Nangyayari ang pagbabago ng phase kapag bumagsak ang health sa 1-0-0-0-0. Pagkatapos ay tiningnan niya ang kanyang health bar at gulat na nag-isip. Sa sumunod na segundo, biglang sumugod paharap ang bida at inatake ang braso ng halimaw, inunahan ang pag-atake nito. Malakas na sumigaw ang halimaw at gulat na pinanood ito ni Shellbest. Nang sandaling iyon, umiti ang bida at sinabing, tapos na ang phase. Pagkaraan ng ilang sandali, umupo ang interviewer sa isang upuan kasama ang bida at sinabi na ang grupo ni Kaiser,
na nakatapos sa isang napakahirap na dunksyon at tumalo sa boss, ay tinaguriang pinakamalakas. Maaari ba niyang ibahagi ang sikreto ng kanilang tagumpay? Tanong niya. Sikreto, magaling lang talaga ang lahat sa mga ginagawa nila. Sabi niya, madalas, ang pamantayang komposisyon ng grupo ay tank, damage dealer, healer, at support. Sa pagkakaalam niya, dapat ay 4 sila, ngunit walang tank ang party ni Kaiser. Kaya paano nila nagagawang mag-raid? Humalukip-kip ang bida at sinabi, isang tank, kaya mahalagang papel yon. Kailangan niyang labanan ang boss ng mano-mano, kilalanin ang lahat ng face at pattern nito, at saluhin ang pinsala. Wala siyang kapalit, kaya siya ang gumaganap sa papel na yon. Napasigaw siya sa gulat. Ano? At mumiti siya habang nakatingin sa kanya. Kamakailan lang, tiningnan ni Shelbest ang sugatang boss at nag-isip, paanong naging posible ito? Kahit ang mga tank ay nahihirapang pigilan ang mga pattern gamit ang kanilang mga crowd control skill. At pinipigilan niya ang mga ito ng ganyan nang hindi gumagamit ng anumang crowd control effect, at isang damage dealer pa ang gumagawa nito. Pagkatapos ay iwinasiwas ng halimaw ang higanteng sandata nito, at umiwas ang bida sa gilid at nag-isip, akala ko kung ano na. Ganyang klaseng pattern. Pagkatapos ay nagpakawala siya ng ilang slashing attack, at sumigaw si Forehead Hair, wow. Dapat makita nila. Tinamaan agad niya ang mga pressure point. Sumigaw si Yubin kung wow. Dagdag niya, grabe. Pinigilan na naman niya ang pattern. Nang sandaling iyon, gulat na tiningnan ni Shelbest ang health ng boss at napansin na bumagsak na ang health nito sa 20%. Magsisimula na ngayon ang ikalawang phase. Pagkatapos ay humarap siya at sumigaw, maghanda ang lahat para sa susunod na phase. Sumigaw si Forehead Here, masusunod. Pagkatapos noon, nagulat ang system na ang health ng Mutant Goblin Warrior ay bumagsak na sa ibaba ng 20%. Nag-a-activate ng isang katangian ang Mutant Goblin Warrior. Na-activate na ang katangian ng Warrior. Tumayo ang halimaw at sumabog ang enerhiya sa lahat ng direksyon. Nagulat ang system na ang lahat ng stats ng Mutant Goblin Warrior ay tumaas at pumapasok na siya sa frenzy. Na-activate na ang mutant stat. Nag-isip ang bida, heto na, mangyayari na. Ang mutant stat, hindi tulad ng mga regular na stat, ay nagbibigay sa bawat boss ng mga kakaibang abilidad. Kabilang dito, ang stat na nakuha ng Mutant Goblin Warrior ay isang panuntunan, isang sikat na counting ring. Nagulat ang system na ang pagbibigay ng physical damage ng 4 o higit pang magkakasunod na beses ay magpapadebuff sa buong party. Ang pagbibigay ng magical damage ng 3 o higit pang magkakasunod na beses ay magbabalik ng lahat ng pinsala sa mga umatake. Malakas na sumigaw ang halimaw at idinagdag ng system na dahil sa frenzy effect ng warrior stats, bababa ng 4% ang attack at movement speed ng mga manlalaro. Sumigaw si Forehead Here, mahirap ng asyang labanan, tapos ngayon nilagyan pa nila ng debuff. Pagkatapos ay nagulat ang system na hinaharang ng hero stat ang mental pollution. Hindi tinatablan ng frenzy effect, immune sa mutation effects. Ngumiti ang bida at nag-isip, wow. Kaya hindi gumagana sa kanya ang mga debuff na yon. Pagkatapos ay lumingon si Shelbest at sumigaw, okay, makinig ang lahat. Hindi sila dapat magpanik at umatak kung saan-saan. Kailangan nilang tumutok lang sa pag-iwas. Sumigaw si Forehead Here na naintindihan niya. Dagdag ni Shelbest, Kaiser. Na-debuff din siya. Tama. Pero sinabihan niya sila na maghintay na lang dito. Sumigaw siya sa gulat. Ano? At sinabi ng bida na tatapusin niya ito ng mabilis. Pagkatapos ay sumugod siya. Iniwasiwag ng boss ang sandata nito, pero sinalag ito ng bida gamit ang kanyang espada, sabay talon ng mas mataas at nagpakawala ng sunod-sunod na atake sa katawan ng halimaw. Napasigaw sa gulat si Forehead Here. Bakit hindi tumatalab sa kanya ang mga crowd control effect? Napahawak sa dibdib si Yubin Kung at sinabing, lahat sila ay tinamaan ng debuff ngayon, maliban sa kanya. Kumunot ang noo ni Shelbest habang nag-iisip kung anong nangyayari. Hindi ba't siya ang apostol ng isang nakalimutang Diyos? At saka, mukha siyang tunay na Diyos ng digmaan ngayon. Nang sandaling iyon, paulit-ulit na inatake ng bida ang halimaw, kaya naisip ni Shelbest si Kaiser. Pagkatapos noon, biglang lumingon ang bida at nagpakawala pa ng ilang malalakas na atake. Nag-report ang system, level up. Tumaas ang Sword Mastery. Umabot na sa level 7 ang Sword Mastery. Sa level 7 na Sword Mastery, nadagdagan ng 7% ang damage ng espada. Muling sumugod ang bida at paglitaw niya sa likuran ng halimaw, nagpakawala siya ng napakalakas na tira. Nag-report ang system na ang Fury Effect ay nagbigay ng 0% karagdagang damage sa boss. Nag-concentrate ang bida at bumira ng napakalakas sa harapan niya, dahilan para mahati sa dalawa ang halimaw. Pagkatapos noon, nag-report ang system na natalo na ang Goblin Mutant Warrior. Na-clear na ang donjon. Sumigaw si Forehead Hair, wow. Sumigaw si Yubinkum, wow. Tapos sinabi ni Shelbest na makinig kay Kaiser. Sumigaw si Forehead Hair, leader. Anong problema niya? Sabi niya, siya ba talaga ang totoong Kaiser? Baka sanggulat sa mukha niya. Ano? Pagkatapos ay napatingin silang lahat sa bida na nakatayo sa ibabaw ng bangkay ng natalong boss. Nag-report ang system na tapos na ang time calculation para sa Ron.
Ang runtime ay 29 na minuto at 58 segundo. Ang kasalukuyang record rankings ay ang mga sumusunod. First place, Shield Best, 29 na minuto at 58 segundo. Sa speedrun ranking, nakuha nila ang first place. May karapatan sila sa mga sumusunod na reward at special reward ayon sa level ng ambag nila. First place, Kaiser. Second place, Shield Best. Third place, Forehead Here. Fourth place, Yubin Kung. Ang mga reward ay ibibigay sa first place base sa ambag nito. Nakuha niya ang Red Leather Armor ng Goblin Mutant Warrior. Nakuha niya ang Red Shoulder Pads ng Goblin Mutant Warrior. Nakuha niya ang Red Great Sword ng Goblin Mutant Warrior. Nakuha niya ang titulong Prince of the Red Run. Throne of the Red Run. Rank Heroic Description. Isang titulo na iginagawad sa nakakuha ng first place sa Red Run. Effect Update. Sa bawat update, ang lahat ng stats ay tataas base sa naabot na achievement. Acceleration. Ang speedrunning ay isang walang katapusang karera. Dapat gumalaw ng pinakamabilis ang may hawak ng trono. Tumaas ng 0% ang overall speed at nadagdagan ng 5 ang lahat ng stats sa current update. Tapos mumiti ang bida at sinabing, napakadali lang namang hiwain ng mga goblin na parang repolyo. Pagkatapos ay tinignan ng buong party ang mga system window at sumigaw si Forehead Here, wow. Isang heroic rank na titulo. Sabi ni Yubinkum, wow. Napakabihira ng casting reduction na option. Binalingan nila ang bida at sumigaw si Forehead Here na sobrang pasalamat niya dito. Kung hindi dahil sa kanya, hindi man lang nila mapapangarap ang ganitong mga reward. Nagpasalamat din si Yubinkum at mumiti lang ang bida bago sumagot ng walang anuman. Pagkatapos noon, nilapitan siya nito, tinawag, at alanganing nagtanong kung gusto niyang makita ang pangalan niyang idinagdag sa rankings. Sana ay binago na niya agad ang pangalan ng grupo kanina pa. Humihingi talaga siya ng pasensya. Alanganing ngumiti ang bida habang iniisip na, kahit pa pansamantala lang na pribilehiyo ang makarating sa first place sa rankings. Siguro dahil sa achievement na ito, baka ma-invite pa sila sa isa zero great guilds. Kahit na isa lang itong dungsyon sa starting town, naiukit pa rin nila ang pangalan nila sa kasaysayan ng rankings. At saka, nalampasan pa nga nila si Exterminator mismo. Dagdag pa ni Shield Best na humihingi siya ng pasensya dahil hindi niya sinasadyang magdulot ng abala. Kung gusto niya ng perang kompensasyon o kung ano-ano pa, gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya. Bilang tugon, sinabi ng bida na ayos lang ang lahat. Inilagay niya ang kamay sa kanyang dibdib at idinagdag na, nangyayari iyan sa lahat. Automatiko naman kasing inilalagay ng rankings ang pangalan ng group leader, at hindi rin naman niya inasahan na magiging first place sila. Naisip niya, ano namang pinagkaiba kung kaninong pangalan ang nandoon? Mahalaga ba talaga yon? Ang atensyon ng publiko? Magdudulot lang yon ng problema at mga titig. Ang pinakamahalaga ay ang mga reward. Matapos iyon, umiti siya sa katiningnan ang stats ng mga item na nakuha niya. Inisip niya na iyon ang tinatawag na warrior set, na may rank mula rare hanggang rare plus. Ito na ang mga pinakamagandang item na makukuha mo sa ngayon. Nakakuha siya ng mga ganitong bagay, kaya hindi siya pwedeng magreklamo. Saka siya umisi ng malapad at napahawak sa kanyang ulo. Nag-aalalang tanong ni Shield Best, sigurado ka bang ayos ka lang? Tumingin siya sa unahan, sabay ngiti at sumagot ng, ayos lang ang lahat, kaya hindi mo na kailangang humingi ng pasensya ng ganyan. Sumigaw si Forehead Here na labis siyang nagpapasalamat sa kanya, Kaiser. Magiging tapat siya sa kanya hanggang kamatayan. Dagdag pa ni Yubin Kung, the best talaga si Kaiser. Naisip ni Shield Best na sadyang nasa ibang level na talaga siya. Pagkatapos ay nag-anunsyo ang system na matatapos na ang dungeon session maya-maya. Isang portal ang bumukas sa tabi nila, at sinabi ni Shield Best, Forehead Here. Gulat siyang napatingin sa kanya. Sabi niya, sa totoo lang, nang mabasa niya ang mga papuri kay Kaiser, akala niya eksaherado lang ang mga tao. Pero ngayon ay naintindihan na niya ang lahat. Kaya ganito pala siya, ang nakalimutang Kaiser. Tapos ay lumingon ang bida at nagtanong, hindi pa ba sila babalik? Sumigaw si Shield Best na kailangan na nilang umalis. Pagkatapos noon, pumasok silang lahat sa portal. Makalipas ang ilang sandali, sa squatter ng Arde, pumasok sila sa isang establishmento, at sabi ni Forehead Here, ibang-iba pala rito kapag umaga. Sabi ni Ubinkum, parang mahika. Paanong nagbago ng ganito kalaki ang lahat? Tumingin sa gilid ang bida. Nakaupo doon si Alchemist Calday. Sumigaw siya, sino ba ang mga yan? Nakahalukip-kip si Forehead Here at sinabing, mukhang hindi siya maganda kasama. Sabi ni Ubinkum, mukha siyang manyak. At sinabi ni Shield Best, hindi mo pwedeng husgahan ang tao sa itsura nila. Tapos nagtanong ang alchemist, sana raw hindi sila pumunta para sumuko. Sa bagay, marami namang handang tumulong, pero kailangan niya ng maraming dugo para sa research niya. Pagkatapos ay nilapag ng NCU ang isang bote ng dugo sa desk niya, at gulat siyang sumigaw, hindi ba't dugo iyan ng isang mutant goblin? Nakuha na agad nila ito mula sa nakaraan at halos 40 minuto pa lang ang nakalipas. Sumagot ang bida ng tumpak. Sabi niya, nakakabilib na natalo agad ang mutant na ito ng ganun kabilis. Tapos nag-report ang system, na-activate na ba ang epekto ng maximum affection title simula pa lang. Mas mabilis nang lumalago ang mga affection level. Tumaas ang affection kay Calday.
Nakumpleto na ang Goblin Blood Quest. Ang pabuya ay isang gintong barya, experience, at isang silver ring na ginawa ni Kalday. Tumaas ang level niya. Nakapasa na siya sa Zero Trial. Hindi nakatakda ang rating sa Zero Trial. Ngayon pwede na silang pumunta sa main continent. Pabuya, nakatanggap ng isang low-ranking skill summon ticket. Para sa pag-abot ng level 1-0, nakatanggap ng isang random skill summon ticket. Masayang sumigaw si Forehead here. Sa wakas, ang main continent. Nag-report ang system na naabot na ang espesyal na kondisyon. Nakuha na ang pabuya. Nakatanggap sila ng card na sulat kamay ni Kalday. Isang card na sulat kamay ni Kalday, rank rare plus. Description na sulat kamay ni Kalday. Tiningnan ito ng AC at nag-isip, isang espesyal na pabuya. Pwede na iyang asikasuhin mamaya. May iba pang mas mahalaga ngayon. Ang sandaling pinakahihintay niya pagkatapos ng Pantheon. Sa sumunod na segundo, ilang card ang lumipad sa harapan niya, at naisip niyang kumpara sa Pantheon, hindi naman ito ganoon kaganda. Nag-report ang system na na-activate na ang Eye of Truth. Naisip niyang dahil low-ranking ticket iyon, malamang na walang espesyal doon. Nag-report ang system na natanggap niya ang skill na Dash and Sweep. Dash and Sweep, rank normal. Mga limitasyon. Class Wordsman. Description, nagpapahintulot sa iyo na mag-dash sa napiling direksyon habang umaatake gamit ang isang espada. Epekto, nagbibigay ng pinsala na katumbas ng 150% ng attack power. Nakadepende sa bilis ng paggalaw ang distansya ng dash. Kung mas mabilis ang attack speed, mas mabilis ding ma-activate ang skill. Cooldown, 10 segundo. Naisip niyang hindi na masama ang dash and sweep. Madalas niya itong gamitin noon sa Demrock. Kaso, hindi iyan ang pinakamahalaga ngayon. Isang ticket na pwedeng magbigay ng kahit ano mula common hanggang legendary. Nagtanong ang system kung dapat ba niyang gamitin ang random skill summon ticket. Sumobra na sa session time limit. Puwersahang maglo-logout sa loob ng 5 segundo. Gulat siyang nag-isip, ano? Session time limit. Mga sistemang nakadisenyo para siguraduhin ang mga manlalarong tutok sa napakatotohanang mundo ng DHAS ay hindi makakalimot sa oras, mamatay sa pagod, o malulong sa sugal. Gulat siyang napaisip, 10 oras na pala ang lumipas. Nag-umpisang mag-countdown ang system, at halatang nagsimula ng kabahan ang bida. Hinawakan niya ang system window, at nag-anunsyo ang system na time out na ang misyon. Puwersahang tinapos. Nang mag-expire ang session, nagising sa loob ng capsule ang bida at napasigaw ng malakas. Kinabukasan, habang naghihintay mag-negatibo 1-0 pumasok ulit siya sa capsule at nadala sa mundo ng God of Savior. Nang matagpuan ang sarili sa slums ng Arda, kinakabahang inisip ng bida kung ano ang kailangan niyang tingnan. At saktong may umilaw na dilaw. Lumabas ang isang system window na nagsasabing mayroon siyang hindi pa nasusubukang skill. Naisip niyang inakala niya itong isang legendary skill, pero hindi pala. Sobrang swerte na niya nitong mga nakaraan. Nakuha niya ang backdoor ability sa heroic rank. Mga limitasyon. Assassin class. Description. Ang abilidad na ito ay nagpapahintulot sa iyong makapunta sa likod ng kalaban, pinapalito sila, at nagbibigay ng mas malakas na pinsala. Epekto, gumagalaw papunta sa likod ng target sa loob ng isang partikular na radius. Minamarkahan nito ang target. Maaaring gamitin ulit ang skill hanggang sa mawala ang marka. Kapag ginamit ulit, lilitaw muli ang karakter sa likuran ng target at magbibigay ng critical strike, kung saan proporsyonal ang ibibigay na pinsala sa naipong pinsala sa target. Cooldown, 50 segundo. Gulat na naisip ng EC, isang pag-atake mula sa likod. Ito ang signature skill ng assassin. Ito ang pangunahing rason kung bakit takot sa kanila ang mga range damage dealer. Kahit gaano pa kalayo ang kailangang tawirin ng isang tao, nagagawa ng baliw na skill na ito na palitawin sila agad sa tabi nila. At ngayon nakuha niya ito. Kung makakuha pa siya ng mas marami nito, magiging perpektong damage dealer siya sa E at pababagsakin niya ang lahat. Nang sandaling yon, may dumaang dalawang adventurer. Ang lalaki, matapos makita ang nakakabaliw niyang itsura, ay nagtanong kung baliw ba siya. Natatarantang nagmungkahi ang kasintahan niya na dumaan na lang sila sa iba. Pagkatapos noon, mabilis silang tumakbo palayo. Tiningnan sila ng EC na nalilito, binuksan ang system window, at mumiti nang naisip na nakuha niya ang skill. Ngayon panahon na para isukat ang mga damit niya. Sa ganito kagandang bagay, hindi na siya magmumukhang talunan. Bihis ng mga bagong damit, umiti siya at naisip na oras na para pumunta sa main continent. Lumabas ang isang system window, ipinapaalam sa kanya na maya-maya, mapapadala siya sa Raven, ang pinakaunang lungsod sa main continent. Kapag napadala na sa main continent, hindi na posibleng makabalik sa Arda. Paglapit sa portal, inisip ng bida kung paanong umalis na lang siya ng basta kahapon nang walang kahit anong paalam. Nasanay na siya sa kanila, kaya nakaramdam siya ng awa. Sa bagay, kung itinadhana, magkikita rin silang muli. Pagkatapos nyon, nag-teleport na siya sa main continent. Pagsulpot mula sa portal sa lungsod, napaisip ang bida kung paanong ang lahat ng manlalarong nakatapos ng training nila sa Arda, puno ng maningning na pag-asa, ay tumatapak sa main continent sa unang pagkakataon. Hindi katulad sa Arda kung saan hati-hati ang mga server sa bawat bansa, rito, lahat ay nagtitipon at bumubuo ng mga grupo.
At ang unang punto sa paglalakbay na ito ay sa Raven, ang pinakaunang lungsod. Nang sandaling iyon, pumasok ang mga mandirigma sa lungsod at sumigaw na nagbalik na mula sa misyon ang mga kabalyero ng Raven. Lumabas ang isang system window, nagpapabatid na nakarating na siya sa pangunahing kontinente. Maaari nang ma-access ang mga system na nakablock noon. Kinansela na ang mga bonus para sa mga baguhan. Magagamit na ang arena, duels, workshops, at iba pang features. Sa lungsod ng Raven magsisimula ang kanyang tunay na pakikipagsapalaran. Hayaan siyang mag-enjoy sa mga bagong tuklas sa pangunahing kontinente. Payo: kung mabiktima siya ng krimen sa Raven, i-report agad ito sa isang gwardiya. Nagulat at napatigil ang bida. Totoo ngang sa pangunahing kontinente nagsisimula ang totoong laro. Biglang tinawag siya ng isang nagtitinda ng serbesa, at inalok siyang tikman ang sikat nilang ash beer, ang ipinagmamalaki ng Raven. Bagay na bagay sa kanya ang pulang damit na yon. Nakigaya na rin ang ibang mga nagtitinda at nag-alok ng inumin. Naisip ng bida na naintindihan na niya kung bakit nakakalimutan ng mga tao ang pangangaso at mas pinipiling mamasyal na lang sa bayan. Okay. Kailangan na niyang maghanda. Makakapaghintay ang pagpapakasaya. Pues, oras na para mangaso. Makalipas ang ilang sandali, nakarating siya sa Raven Plains at nagsimulang makipaglaban sa mga goblin. Sa bago niyang kasuotan, nakuha ng bida ang epekto ng warrior set. Ang tatlong items ay nagbibigay ng intimidation effect laban sa mga goblin. Laban sa mga goblin, nagbibigay ito ng 7% na karagdagang damage at nagpapataas ng lahat ng stats ng dalawa. Napangiti siya at naisip na wala nang mas gaganda pang item laban sa mga goblin. Lumabas ang isang system window, nagpapabatid na ang epekto ng warrior set ay nagpapataw ng intimidation status sa kalaban. Nanginig sa takot ang pulang goblin, at nawasak naman ang lakas ng loob ng asul na goblin. Ginamit ng bida ang dash and slash skill at mabilis na tinalo ang mga takot na goblin. Lumabas ang isang system window, nagpapabatid na nagbigay ng dagdag na damage ang epekto ng warrior set. Talo ang pulang goblin, gayon din ang asul na goblin. Tumaas ang attack power ng pulang two-handed sword. Naisip ng bida na talagang nag-enjoy siya rito. Mataas na nga ang stats niya, tapos may 7% extra damage pa, bukod pa sa armas na pwedeng i-upgrade sa laban. Sobrang saya niya. Unti-unti nang umuusad ang mga quest. Kaunti na lang at magle-level up na siya. Bigla siyang nakaramdam ng presensya ng ibang tao. Paglingon ng bida, napansin niya ang itsura ng tao at naisip, ito ay isang warrior set. Wala nang masasarapang biktima kaysa sa isang grupo ng mga noob. Sinubukan siyang atakehin ng adventurer, pero ang tinamaan nito ay ang malaki niyang espada. Nagtanong ang bida na may nakakapangilabot na aura, anong kalokohan to? Kinakabahang umatras ang lalaki at nagtanong, bakit sila nakatayo riyan? Nang sandaling iyon, may mga lumitaw na ibang adventurer at inatake siya gamit ang mga pana. Sinangga ng bida ang bawat palaso gamit ang kanyang espada. Biglang inatake siya ng isa pang adventurer gamit ang palakol, ngunit mabilis niya itong nasangga at gumanti ng kasing bilis ng kidlat. Gulat na gulat ang lalaki at naisip, hindi ito maaari. Isa siyang noob. Sinubukan nitong tumakbo, pero gumamit ng skill ang bida, at lumitaw sa harapan niya ng may nakakalokong ngiti at nagtanong, nawawala ba siya? Naisip niya na kahit saan pa magpunta ang isang tao, laging may mga ayaw sumunod sa patakaran, at ganoon din sa mga laro. Hindi ko tinutukoy ang opisyal na sa mga arena, kundi ang walang awang patayan. Sa madaling salita, may mga player na ginawang hanap buhay ang pagpatay ng ibang player sa Demrock at God of Savior, ginagawa man nila ito para lang magsaya, kumita, o mang-inis ng iba, at marami pa silang maaaring dahilan. Pero kung tatanungin kung sino ang pinakamalala, 9-0 ang sasagot ng gankers. Sila yung pumapatay at nagnanakaw sa mga player na kalalabas pa lang sa starting village. Tulad nitong lalaking nakatayo sa harap niya ngayon, nagulat at iniisip kung rear-end attack ba ito. Paano nagamit ng isang swordsman ang skill na ito? Pagkatapos nyon, walang sabi-sabing pinatay siya ng bida. Lumabas ang isang system window, nagpapabatid na nakapatay siya ng 4 na player. Itinuring na self-defense ang mga ginawa niya. Hindi tataas ang karma niya. Naisip niya na pagdating sa ganito, parehong-pareho lang ito sa Demrock. Pero iba ang Ard na may mga bonus para sa mga baguhan, at maging ang mga taong iyon ay napakabait. Ngunit ang totoo ay puro mga basura lang ang nasa paligid. Habang kinukuha niya ang mga luot at tinatanggap ang reward sa quest, may lumabas na system window na nagpapabatid na nakumpleto na ang Goblin Extermination Quest. Nakakuha ng 70 silver at experience. Nakumpleto na ang Hunter's Request Quest. Nakakuha ng 80 silver, experience, at kwintas na yari sa pangil ng mabangis na hayop. Tumaas ang kanyang level at umabot na sa level 17. Maaari nang ma-access ang Western Gate. Napangiti ang bida nang maisip niyang maaari na rin siyang pumasok sa gate na ito. Isang mapanganib na hunting ground ang Western Raven Forest na iniiwasan maging ng mga ngisi. Hindi tulad ng malalawak na kapatagan malapit sa Eastern Gate, balot ng makakapal na kakahuyan ang lugar na ito, kaya mahirap makakita. Hindi lang mga goblin ang naglipa na rito, kundi pati na rin mga dambuhalang insekto. May mga biglaang pananambang ng mga goblin at mga nilalang na atake mula sa likod ng mga puno at bato.
Dahil dito, napakataas ng antas ng hirap sa Western Forest, dahilan kaya may hindi nakasulat na panuntunan dito na dapat ay hindi bababa sa 3 tao sa isang grupo. Kaya naman palaging maraming tao sa tapat ng Western Gate. Pagkaraan ng ilang sandali, maraming adventurer ang naghahanap ng grupo sa tapat ng Western Gate ng Raven. Sabi ng isa sa kanila, healer na lang daw ang kailangan nila. Nasaan na ba silang lahat? Sumagot ang isa pang lalaki na palaging kulang ang mga healer. Nakakabagot silang kalaro, at isang matinding pagdurusa ang pag-level up sa kanila. Tinawag siya ng isa pang kasamahan at sabay turo sa bida, nagsabing may lumitaw na namang isang baliw. Kahit saan may mga mayabang na ganyan. Napansin niyang kahit ang mga top player ay madalas pumunta rito para mag-party. Ano ba kasing inaasahan niya? Pagkarinig nito, napangisi lang ang bida. Pumasok siya sa makapal na kakahuyan at sinimulang patayin ang mga forest goblin. Sinubukan siyang atakihin sa likod ng isa sa mga halimaw, pero mabilis na tumalon patalikod ang bida at nagpakawala ng isang malakas na sipa, bago ito tinapos gamit ang kanyang espada. Biglang may panibagong goblin na pumana sa kanya. Sinanggan niya ang mga palaso, bago inihagis ng napakabilis ang kanyang espada at pinatamaan ang kalaban. Lumabas ang isang system window na nagpapabatid na na-deactivate na ang epekto ng warrior set. Nang sandaling iyon, kinuyog ulit siya ng isang grupo ng mga goblin. Pinalabas ng bida ang kanyang palakol at naisip na laban sa mga ganitong kalaban, hindi niya na kailangan ng set. May isa pang system window na lumabas, sinasabing in-enable ng epekto ng adventurer ang mga basic weapon skill. Ginamit ang rear entrance skill. Mabilis siyang lumitaw sa likuran ng goblin at ginamit ang basic downward slash skill. Pagkatapos nito, sabay-sabay siyang inatake ng mga goblin, pero pinatumba ng bida ang ilang kalaban sa iisang kampay lang at saka sinimulang tapusin ang mga natitira, habang iniisip kung gaano kagandang hawakan ng palakol sa kanyang kamay. Kalaunan, naubos niya ang lahat ng halimaw at naisip na tapos na ang goblin quest. Biglang may lumitaw na isang higanting alupihan sa likuran niya. Malakas na tumalon ang bida at nagbigay ng matinding taga. Pagbagsak nito, agad siyang inatake ng halimaw. Sinanggan niya ang atake, pinulot ang palakol, at sinabing bukod sa ang pangit na nga nito, ang daldal pa. Mabilis na pinutol ng bida ang ilang pangil ng halimaw, bago binitawan ang huling atake para tapusin ito. Lumitaw ang mga system window, nag-aabiso na napatay na niya ang Giant Forest Centipede. Tumaas ang kanyang sword mastery sa level 1-0. Tumaas din ang level niya. Binuksan niya ang status window at nang makita ang stats niya, naisip niyang nag-level up na nga siya. Kahit mahirap, mabilis siyang nag-level up. Natapos na niya ang halos lahat ng quests, at ngayon, isa na lang ang natitirang normal plus quest sa Western Gate. Lumitaw ang isang system window na nagsasabing ang huling quest ay tinatawag na Lost Pendant. Rank Normal Plus. Description. Request mula sa isang batang babae na si Camila na ninakaw ng pusa ang kanyang paboritong pendant. Kailangan niyang hanapin ang pendant sa labas ng Western Gate para sa kanya. Reward na isang gold, experience, at isang maliit na regalo mula kay Camila. Risk sa failure, maaaring bumaba ang affection ni Emily. Naisip niya na hindi naman masyadong mahirap ang quest na ito. Alam na niya kung saan ang lokasyon, kaya kailangan lang niyang pumunta doon at kunin ito. Maya-maya, isang malaking grupo ng mga adventurer ang nagtipon sa mismong Western Gate. Tinignan ng AC ang puno at inisip kung magre-respawn ba ang pendant sa mismong punong iyon. Buti na lang, hindi masyadong mahaba ang pila. Kung mas marami pa sanang tao, baka naghintay na siya ng matagal. Biglang may sumigaw na adventurer, nagtatanong kung nabalitaan nila na pinaghahanap ang Noob Killer. Nagtanong din ang isa pa, buti nga sa gagong binansagang asasin na puro pagyayabang lang. Isang adventurer ang nagtanong, balita ko si Kaiser daw ang tinutukoy niya. Nagulat ang NC at nagtaka kung bakit napasali ang pangalan niya sa usapan. Sumagot ang lalaki na malabong totoo iyon. Fanboy lang iyon. Sumigaw ang adventurer na puro kalokohan ang sinasabi ng mga tao tungkol sa isang swordsman na gumagamit ng assassin skills. Kalokohan lang iyon. Tumawa siya at nagtanong kung may maniniwala ba talaga roon. Naisip ng bida na kailangan muna niyang magtago. Isang swordsman na gumagamit ng assassin skills at may 6 pang stats. Hindi iyon palalampasin ng mga guild. Susubukan siyang i-recruit ng iba, syempre, pero karamihan ay gusto lang alisin ang banta, lalo na't puno ng Demrockers ang mga top guild. Kung hindi mo makukuha, sirain mo. Ganyan talaga ang estilo nila. Lumipas ang ilang oras, nakuha ng bida ang pendant, pagkatapos ay lumitaw ang isang system window na nag-aabiso na nakuha niya ang lost pendant. Kailangan niyang ibalik ang pendant kay Camille. Naisip niyang masyadong mabilis. Hindi nagtagal, bumalik ang bida sa Raven at ibinigay ang item sa bata. Masaya siyang nagpasalamat at sinabing kung hindi dahil sa kanya, hinding-hindi na niya ito makikita. Lumitaw ang system window na nag-aabiso na tapos na ang lost pendant quest. Ang reward ay isa gold, experience, at maliit na regalo mula kay Camille. Tumaas ang level niya. Umabot na siya sa level 20 at nakatanggap ng pendant para sa isang random skill. Iniabot ng bata ang kahon at sinabing iyon ang paborito niyang gamit. Pero mabait daw ang binata, kaya ibibigay na niya iyon sa kanya.
Binigyan niya ang binata ng isang maliit na regalo na may description na mahilig mangolekta si Camille ng mga kakaibang bagay. Ito ang kanyang pinakaiingatang kayamanan, isang random box. Walang nakakaalam kung ano ang nasa loob nito. Nagpasalamat ang NC at sinabihang huwag na itong iwawala ulit. Mas lalong sumaya ang bata at nagpasalamat sa kanya. Lumitaw ang system window na nagsasabing na-activate ang maximum affection mula sa start title effect. Mas mabilis tumataas ang affection levels. Tumaas ng malaki ang affection ni Camille. Nagsimula na siyang umalis, nagtataka kung kaya ba ganito ay dahil isa siyang bata. Napakabilis tumaas ng affection. Ngayon, oras na para kunin niya ang susunod na quest. Lumitaw ang system window na nagsasabing ang bagong quest ay Dungeon Clearing. Rank Rare. Description. Si Irina, na laging takot sa Western Forest higit kaninuman, ay nag-aalala na ang pag-iwan ng matagal sa dungsyon ng walang bantay ay magpapalakas sa mga halimaw. Reward, isa 0 gold. Experience, isang low skill coupon. Risk ng failure. Maaaring madismaya si Irina. Time limit, 48 hours. Naisip ng NC na dahil may kasama pa itong coupon, sobrang ganda ng quest na ito para palampasin. Tungkol sa mga dungeon sa kabila ng Western Gate, may dalawang pinakapangunahin, ang Goblin Chieftain's Dwelling at ang Ant Hole. Kung gusto niyang bumuo ng isang warrior set, mas mabuting pumunta sa mga goblin, pero ang problema ay kailangan ng isang grupo sa parehong dungeon na ito. Masyado pang maaga para ipakita niya ang kanyang natatanging kakayahan. Maya-maya, nakarating siya sa Goblin Chieftain's Dwelling kung saan maraming adventurer ang nakatipon. Ang mga tao ay naghahanap pa rin ng iba't ibang roles para sa grupo nila, at ang iba ay nag-aalok ng weapon repair at bumibili ng mga junk. Nagulat ang NC at naisip na pati mga crafter ay nagtipon doon. Sa pagkakataong iyon, lumapit ang isang adventurer sa isa pa at nagpakilalang siya ay isang rogue. Sumagot ang lalaki nang may inis na hindi sila tumatanggap ng mga bandit, kaya sana makonsensya naman siya. Isang lalaki naman ang sumingit na kung pare-pareho naman ang layunin nilang talunin ang Goblin Chieftain, hindi ba't magtatagumpay din sila? Sumagot ang adventurer, hindi. Ang mahalaga ay hindi siya kasali sa grupo. Sinimulan ng ibang warrior na alukin ang female mage na sumali sa kanila. Naisip ng bidang nakamasid na mages lang ang hinahanap ng lahat. Sa God of Savior, lahat ay nakadepende sa stats ng boss, kaya normal na lang ang hindi pantay na tingin sa mga class. Sa dungeon na ito, isang Diyos at hari ang mga mage. Ang problema, kahit ang swordsman ay walang kwenta rito. Biglang tinawag siya ng isa sa mga adventurer at nagtanong kung kasali na siya sa ibang grupo. Gusto ba raw niyang sumali sa kanila? Nagtanong ang bida kung alam niya bang siya ay isang swordsman. Sumang-ayon ang lalaki at dinagdag na mataas naman daw ang level nila. Nandito lang sila para sa quest kaya hindi naman daw mahalaga. Naisip niya na baka may mali. Siguro makikisakay na lang muna siya. Ngumiti ang NC at sinabing kung ayos lang sa kanila, masaya siyang sumali. Nagpadala ang adventurer ng invitation para sumali siya sa grupo. Tiningnan niya ang mga palayaw ng kanyang mga bagong kasama at nagtaka kung nakilala siya ng mga ito. Kanina lang, nagtanong ang isa sa mga adventurer sa grupong ito kung siya nga ba yon. Tama ba? Si Kaiser, naka-warrior set at may dala pang two-handed sword. Nakangising sumagot ang babae na siya nga talaga yon. Malabong may isa pang tulad niya sa zone na ito. Sa mapanlinlang na ngiti, sinabi ng team leader na nakakaawa ang itsura niya. Kalaunan, bumaba sila sa dungsyon at nagtayo ng isang maliit na kampo. Isang system window ang lumabas na nagsasabing ito ang tirahan ng Goblin Chieftain. Rank Rare. Yuri, Common Dungeon. Description. Ito ang tirahan ng maalamat na Green Goblin Warrior na isinumpa at pinalayas mula sa tribo. 4 lang ang limitasyon ng mga manlalaro, at hanggang level 24 ang level cap. Pinatay ng isa sa mga adventurer ang isang Goblin Scout, na kalaunan ay inireport sa Chieftain. Nang mapansin ng NC ang kanilang diskarte, naisip niyang magagaling sila. Ayos ang damage nila, at napakaganda rin ng kanilang teamwork. Isang system window ang lumabas, nagpapahiwatig na ipinapadala ng natatakot na Chieftain ang kanyang mga sundalo. Hayaan silang maghanda para sa labanan. Biglang umalinggaw ang isang malakas na sigaw mula sa kaibuturan ng dungsyon. Nagtanong ang isa sa mga kasamahan niya kung gusto ba niyang subukan ito ngayon. Ngumiti naman ang isa pang lalaki, at sinabing kapag naging mapanganib ang sitwasyon, agad silang makikialam. Sinabi ng mga babae na susubukan din nila ang kanilang synergy. Kapag may nangyari, tutulong sila kaagad. Napaisip ang bida kung sinusubukan ba nila ang kanyang kakayahan. Sa bagay, makikisakay muna siya. Tahimik niyang ginamit ang kanyang dash at slash skill, at sinimulan ang isang matinding pakikipaglaban sa mga goblin. Napangiti ng alanganin ang team leader at sinabing siya nga talaga yon. Kaya ano na ang lagay niya? Sumagot ang isa pang lalaki na hindi naman siya masama. Mahusay siyang umiiwas sa mga vital hit, at para sa isang gumagamit ng two-handed weapon, mabilis siya. Napansin ng adventurer na sa ganyang mga item, halos hindi siya matatalo ng kahit sino sa zone na ito. Sumagot siya na may kakaiba pa rin. Paano natalo ang kanilang assassin sa ganyan kasimpleng kalaban? Inamin niyang hindi siya ganoon kalakas, pero mabilis siya.
Pero para sa isang assassin na may invisibility at lason, isa sa mga pinakamagandang class sa Yi na matalo sa kanya ng 3 laban sa isa, lumapit sa kanila ang isang babae at nagsabing, ano namang pinagkaiba niyan? Ano pa bang dapat isipin? Ang layunin lang naman nila ay tapusin siya. Sinabi ng team leader na oras na para tapusin siya at maghugas kamay sa kanya. Pagmasdan ang mga mukha nila. Naglalaro pa rin sila gamit ang parehong lumang patakaran. Pagkatapos nyon, lumapit siya sa bida at, nakangiting sinabi na talagang nakakabilib siya. Napansin ng isa pang adventurer na sumali lang sila kung sakali, pero mukhang kaya na niyang harapin ang lahat mag-isa. Nakangiting sumagot ang bida, hindi. Magagaling din kayong lahat na mandirigma. Tinawag niya ang kanyang kakampi at tinanong kung paano siya nakahanap ng isang napakagaling na pro. Sumagot ang lalaki na dahil lang iyon sa kanyang matalas na paningin. Nagtaka ang NC kung iniwan nila ng mag-isa ang kanilang katim sa gitna ng matinding labanan at nagiging ganito kakapal ang mukha matapos ang ganoong karuming pandaraya. Pwede rin nila siyang iwanan anumang oras. At kung mamatay siya, malamang nakukunin nila ang mga gamit niya. Sinabi ng squad leader na sapat na siguro ang pahinga nila. Kung gayon, hindi ba dapat na silang magpatuloy? Sinuportahan ng buong team ang kanyang desisyon. Naisip niyang maghahanap siya ng tamang pagkakataon para tahimik siyang patayin. Pagkatapos noon, umalis na sila at nagsimulang makipaglaban sa mga goblin. Sa isang pagkakataon, sinubukan ng isang babae na umatake sa bida mula sa likod, ngunit inatake siya ng isang goblin kaya tumama ang magic attack sa halimaw. Ibinulong ng squad leader na dapat niyang ayusin ang asinta niya. Sumagot siya na siguradong nakatutok siya sa kanya, pero biglang tumalon ang goblin. Nagtanong ang isa pang lalaki kung baka malakas ang recoil. Naisip ng NC na ibinigay na nga niya ang kanyang likuran sa kanila, sumasablay pa rin sila. Kailangan pa niyang maghintay ng kaunti. Pagkaraan ng ilang sandali, nakarating na sila sa kwarto ng boss. Isang system window ang lumabas, nagpapahiwatig na napansin ng Goblin Chieftain ang mga nanghihimasok. Sinusubukang pigilan ng mga Elite Red Goblin Soldier ang mga nanghihimasok. Ang malalaking Elite Soldier na may hawak ng titulong Elite Monster ay dumiretso sa kanila. Napabulalas ang team leader, hayaan munang pigilan ni Kaiser ang mga sundalong ito. Paglingon niya, natuklasan niyang nawawala na si Kaiser. Kinakabahang napasigaw ang isa pang adventurer na alam na niya. Tinawag sila ng babae at nagbabala sa panganib. Sa pagkakataong iyon, umatake na ang Elite Goblin. Nasalag ng lalaki ang atake sa huling sandali at sumigaw na pipigilan niya ito habang mas mabilis silang umatake. Gagamit na sana ng skill ang babae nang bumagsak malapit sa kanya mula sa kisam ang isang malaking bato na inihulog ng Goblin Chieftain. Isang system window ang lumabas na nagsasaad na ang titulo ng halimaw ay Rare Dungeon Boss at Goblin ang uri nito. Ang mga attribute nito ay duwag, makasariling depensa, at paghihiganti. Ang description nito ay isang goblin na nagmana ng dugo mula sa pinakadakilang goblin warrior noong sinaunang panahon. Gayunpaman, ang dugong ito ay labis ng humina ngayon, kaya hindi nito maitago ang kanyang kaduwagan at pinapabayaan pa ang timbang nito. Excited na napasigaw ang adventurer na ililihis muna nila ang pansin nito, at sa kalagitnaan nito, bigla niyang napansin ang bida. Lumapit siya sa kanila ng may pilyong ngiti at nagtanong, kaya mga kaibigan ba sila ng assassin na yon? Ang babae sa takot ay sumagot na, mga kaaway niya sila. Totoo iyon, pero kailangan muna nilang tapusin ang dungeon. Sama-sama lang din naman nila itong malalagpasan. Sumagot ang bida na tila makatwiran naman iyon. Nagsimula siyang masayang sumang-ayon nang bigla nitong itinarak ang kanyang espada sa kanya nang walang ingay at nakangiting sinabing ayaw niya. Isang system window ang lumabas, nagpapahiwatig na nakapatay siya ng isang manlalaro. May villain status ang manlalarong ito, kaya hindi tumataas ang kanyang karma meter. Nakangiting naisip ng AC nga. Siguradong isa siya sa mga kontrabida. Susubukan muna niya ang rear flank attack. Naisip niya ito pero wala siyang nakikitang epekto nito kahit pa sa isang bangkay. Napabulalas ang squad leader habang pinipigilan ang pag-atake ng isang goblin, pumatay siya ng isang mage. Gusto ba niyang mamatay silang lahat dito? Nakangiting nagtanong ang bida kung alam ba niya ang prinsipyo niya. Hindi siya makikipag-ugnayan sa mga taong asinta ang likuran niya. Sa sandaling makisali siya sa ganitong mga tao, tiyak na masisira ang lahat. Pagkatapos ay hinugot niya ang isang assassin's dagger. Nagulat na napasigaw ang lalaki, isa iyang assassin's dagger. Anong gagawin niya dyan? Nakangiting nagtanong ang AC. Nakilala niya ito kagad. Galing yata ito sa isang kaibigan. Tama ba? Sumigaw ang adventurer, kalokohan yan. Paanong makakagamit ng ganitong sandata ang isang swordsman? Hindi. Kahit pa ganun, ano bang inaasahan niya? Kung papatayin niya sila, sa tingin ba niya talaga kaya niyang tapusin ang dungeon na ito ng mag-isa? Nagtanong ang bida kung alam niya kung para saan ang makasariling defense stat ng Goblin Chieftain. Sumagot ang adventurer na laban iyon sa mga pisikal na pag-atake. Kaya pala ang mga mage ang pinakamataas na tier sa dungeon na ito, at siya, isang walang kwentang hamak, ay walang magagawa gamit lang ang isang patalim. Nakangiting nagtanong ang AC kung ano sa tingin niya ang status effect. Napasigaw sa pagkalito ang lalaki.
Papatayin niya ang boss gamit ang pagdurugo mula sa isang simpleng sandata. Sumagot siya na kung ito ay simpleng pagdurugo, posible yon. Kasing bilis ng kidlat na sumugod ang bida at nagbitiw ng maliit na hiwa gamit ang patalim. Lumitaw ang mga system window, nagbibigay alam na ang diferensya sa stats ay nakakapanlumo. Ang epekto ng patalim ng assassin ay na-activate. Mataas ang sense stat ng kalaban. Na-activate ang pagdurugo. Ang bleeding status effect ay nalapat. Pagkatapos noon, parehong bumagsak ang lalaki at ang goblin. Isa pang system window ang lumitaw na nagsasabing dahil sa nakakapanlumong diferensya sa stats, lubhang tumaas ang pinsala. Bumagsak sa ibaba ng 50% ang kanyang health. Siya, habang nagdurugo, ay nagulat nang isiping may ganito kalaking diferensya. Mas mataas ang kanyang level. Ano ba talaga ang pinagsasasabi nila? Kahit gaano kaganda ang kanyang gamit, level 24 siya, at level 20 lang ito. Gaano kalaki ang diferensya para magdulot ng ganoong pagdurugo? Inisip ng AC na hindi niya ito maintindihan. Ito ang bleeding skill na nakuha mula sa level 20 kopon. Kahit siya mismo ay nagulat na pumapatong ang mga epekto. Sa God of Savior, tulad noong panahon ng Demrock, madalas ay hindi pumapatong ang mga status effect mula sa isang class. Pero sino ba naman ang mag-aakala na may lilitaw na isang baliw na katulad niya na gumagamit ng sandata ng assassin kasama ang mga skill ng rogue? Nagtatanong ang nagdurugong adventurer, anong klaseng kahibangan ito? Siguradong nandadaya siya. Pagkatapos noon, tuluyan na siyang nawala ng malay. Lumitaw ang mga system window, nagbibigay alam na nakapatay siya ng isang player. Ang player na ito ay may villain status, kaya hindi tataas ang kanyang karma meter. Natalo rin niya ang isang elite red goblin soldier. Inisip ng bida na pare-pareho lang palagi ang dahilan ng mga taong ito. Sa pagkakataong iyon, ang huling adventurer, matapos masaksihan ang pagkamatay ng dalawa niyang kaibigan, ay nagsimulang magtaka sa takot, paano nauwi sa ganito ang lahat? Saan ba talaga nagkamali ang lahat? Hindi. Sana pala ay hindi na siya nakialam dito sa simula pa lang. Kailangan niya ng tumakbo bago pa mahuli ang lahat. Habang iniisip ito ng lalaki, kasing bilis ng kidlat na inatake na ng bida pareho siya at ang goblin. Bumagsak siya, tinamaan ng bleeding status effect, at pagkatapos ay namatay. Lumitaw ang isang system window, nagbibigay alam na nakapatay siya ng isang player. Ang player na ito ay may villain status, kaya hindi tataas ang kanyang karma meter. Natalo rin niya ang isa pang elite red goblin soldier. Inisip ng NC na medyo maganda ang pinsala. Sa bagay, naglagay siya ng 15 points sa strength. Sulit naman pala ito. Biglang nagsimulang sumigaw ang boss. Lumitaw ang isang system window, nagbibigay alam na nagngangalit ang goblin chieftain sa pagkamatay ng kanyang mga alagad. Pagkatapos noon, nagsimulang umatake ng walang habas ang halimaw. Inisip ng bida na tuluyan na nitong nakalimutan ang tungkol sa kanya. Pues, oras na para magsaya. Sa sandaling umatake ang boss. Mabilis siyang sumugod at nagbitaw ng tuhod sa ulo. Tumilapon sa tabi ang goblin, pero bumangon na nababalot ng selfish defense effect. Kasing bilis ng kidlat na sumugod ang bida at tumira gamit ang patalim na nagdulot ng bleeding effect sa boss. Kaagad na nagsimulang magdugo ang goblin. Nakangiting napatanto niya na oras na para tapusin ito. Nang maramdaman ang sobrang lakas na aura, ang boss ay nagsimulang tumakbo palayo dahil sa takot. Ginamit ng SC ang rear entry skill at pagkalitaw sa mismong harapan nito, nakangiting nagtanong kung saan ito pupunta. Matapos iyon, binitiwan niya ang huling saksak at tinapos ang boss. Lumitaw ang isang system window, nagbibigay alam na natalo niya ang boss ng dungeon, ang Goblin Chieftain. Nakumpleto ang dungeon, at may naidagdag na entry sa adventure book. Tumaas ang kanyang level, at ang kanyang dagger mastery ay umabot na sa level 5. Nakatanggap din siya ng isang item, isang matibay na leather belt. Rank rare, level limit 20. Ito ay isang leather belt na sinuot ng Goblin Chieftain. Ginawa ang item na ito na napakatibay para kayanin ang kanyang mabigat na timbang. Masayang inisip ng NC na isa itong napakagandang pabuya. Kailangan niya ng sinturon, kaya naging maayos ang lahat. Sinuot niya ang sinturon, pagkatapos ay lumitaw ang mga system window, nagbibigay alam na ang kanyang strength ay tumaas ng 1 at ang kanyang health ng 2. Inisip ng bida na hindi na ito masama. Kung may time limit lang sana, nakapasok siya sa mga ranking. Sa bagay, hindi lahat ng dungeon ay may time limit. Nang hinayang siya, syempre, pero may natitira pang oras at pabuya. Kinuha niya ang mga item mula sa mga patay na adventurer, lalo na ang isang silver iron shield at training sword ng Luko. Ang bida, habang pinupulot ang espada, ay napaisip kung gaano siya kahilig bilang isang role player. Pues, wala nang silbi ang palayaw niya ngayon. Pinulot din niya ang kwintas at sinabing maaari na lang niya itong ibenta. Bigla na lang otomatikong na-activate ang kanyang Eye of Truth skill. Tumingin ng mas malalim ang NC sa loob ng dungeon at nakakita ng liwanag, at saka nalilitong nagtaka. Ano yon? Stealth kaya yon? Pero masyadong maliwanag ang ilaw para doon. Baka may kung anong uri ng damo roon? Lumitaw ang isang system window, nagbibigay alam na natuklasan niya ang isang lihim na dungeon, ang pugad ng Black Goblin Shaman.
Siya ang pinakaunang nakatuklas ng lihim na dungeon, kaya nakuha niya ang titulong bihasang mananaliksik. Lumapit ang bida sa portal at nagulat nang maisip na mayroong maraming uri ng dungeon, mula sa mga group dungeon hanggang sa solo bosses at labyrinths, pati na rin ang mga special at event dungeon. Pero sa lahat ng ito, ang pinakabihira at pinakahiwaga ay ang mga lihim na dungeon. Kahit ang mga player na may explorer profession ay nahihirapan dahil ang mga dungeon na ito ay hindi lang matatagpuan sa mga lugar na hindi mo sukat akalain, kundi nangangailangan din ng mga espesyal na kondisyon para makapasok. Lumitaw ang isang system window na nagsasabing kumpirmadong may presensya ng isang nakaligtas sa dungeon, gayon din ang kawalan ng isang grupo. Natugunan ang lahat ng kondisyon. Inisip ng bida na ang mga kondisyong ito ay sadyang nakakabaliw. Sa loob ng isang group dungeon, kailangan niyang makahanap ng lihim na lagusan ng mag-isa. Nang walang grupo na may ganoong mga kondisyon, kahit ang paghahanap sa dungeon ay mawawala ng saysay. Lumitaw ang isang system window na nagsasabing ang dungeon na ito ay ang pugad ng Black Goblin Shaman. Rank, Hero. Type, Secret Dungeon. Stat, Solo Boss. Description. Minsan nang kumalat ang mga chismis sa Raven tungkol sa isang tao na nakakita ng goblin na may itim na balat na nagbigay daan sa maraming pamahiin. Player Limit, 1 Entry Requirements. Discoverer, kapag matagumpay na nakumpleto, mawawala ang dungeon. Kung mabigo, hindi na maaaring makapasok muli. Naisip ng AC kung heroic rank ba ang dungeon. Kailangan niya itong tapusin. Pumasok siya sa dungeon at naalala kung paanong sinabi noon ni Fried, ang 1,270 ranker sa God of Savior, na ang pagpasok sa isang secret dungeon ay parang pagpasok ng ulo mo sa bibig ng halimaw. Napaisip ang bida na kahit medyo malabo ang ekspresyong ito, sumasang-ayon sa opinyon ni Fried ang lahat ng manlalarong nakapasok na sa mga secret dungeon. Ano nga ba ang mangyayari kung ipapasok mo ang ulo mo sa bibig ng halimaw? Bigla na lang sasara ang bibig. Ang secret dungeon ay mismong ang nakangangang bibig na nag-aabang sa biktima nito. Pagkapasok niya sa portal, lumabas ang isang system window na nag-aabisong nakapasok na siya sa isang dungeon. Kung matatamaan siya ng direkta, maaapektuhan siya ng shadow vision effect. Habang nasa ilalim ng epekto ng shadow vision, liliit ang kanyang paningin sa isang partikular na oras. Piniblock ng hero stat ang mental pollution. Binaliwala ang epekto ng shadow vision. Ngumiti ng mapanukso ang ANC at sinabing isa itong masayang pagbati. Tinanong ng Black Shaman na si Jihad, ang boss na nakaupo sa trono sa tapat niya, kung paano siya nangahas na pumasok sa tahanan niya nang walang paalam. Nawalan na ba siya ng takot? Napakaraming halimaw sa paligid niya, mula sa mga Black Goblin hanggang sa mga Undead Spider. Nakangiting sinabi ng boss na tila nanigas siya sa takot nang makita ang kanyang mga anak. Lumabas ang isang system window na nagpapahiwatig na ito ang boss na si Jihad. Title, Named Boss na Heroic Rank Type Goblin. Stats, Genetic Factor, Cursor, Necromancer, Sleight of Hand. Description, ang nakaligtas mula sa isang bumagsak na angkan. Si Jihad, ang tagapagmana ng dakilang dugo, isang goblin na nabuhay ng daan-daang taon. Gulat na nagtaka ang ANC, isa ba itong named boss? Kahit ang mga secret mission ay napakahirap, pero isang named boss. Nang talunin niya ang dragon, napakaganda ng reward. Ano kaya ang mangyayari ngayon? Puna ng boss, anong kakaiba? Paano nahanap ng lalaking ito ang lugar na to? Wala siyang maramdamang enerhiya ng isang explorer mula sa kanya. Napakaraming iba't ibang lakas ang naghalo sa kanya. Kakaiba talaga siyang nilalang. Nagulat ang bida nang malamang napakatalas ng pakiramdam nito para sa isang goblin. Sinabi ni Jihad na isa siyang hindi pangkaraniwang espesimen. Pero oras na tumuntong siya rito, wala nang kawala. Pagkatapos ay inutusan niya ang mga tauhan niya na umatake. Nakangiting nagtanong ang bida, hindi ba man lang siya kinakabahan? Kaya pinaalalahanan niya ito, sa labanang malapitan, dapat laging alerto ang isang range na kalaban. Ginamit niya ang attack on the rear skill at biglang lumitaw sa likod ng kalaban. Tuwang-tuwang ginamit ng boss ang corpse control skill para itaboy siya. Pagkapakawala ng isang kaluluwa, ginamit niya ang corpse explosion ability na lumikha ng isang magical na pagsabog. Sa gulat ng goblin, mabilis na lumipat ng pwesto ang bida at sinaksak siya ng kanyang dagger, kaya na-trigger ang bleeding status effect. Gulat na gulat si Jihad at napasigaw, paano niya nagawa iyon ng ganoon kabilis? Nakangiting nagtanong ang AC kung nagulat ba siya. Sinabihan niya ito na kailangan nitong mag-ingat. Galit na inatake siya ng goblin gamit ang mga bangkay at sinabing titingnan nila kung hanggang kailan siya tatagal. Mabilis at buong husay niyang iniwasan ang bawat atake at nagtaka kung ano ang nakikita nito, saan nakatutok, saan naatake, at kung ano ang binabalak nito. Matapos ang palpak na pag-atake, ginamit ni Jihad ang Ultimate Necromancer Technique, ang Great Corpse Explosion, na lumikha ng napakalakas na pagsabog. Pagkatapos, umiti siya at sinabing dahil nagkaroon na siya ulit ng laman, oras na para mag-inat. Pinabilis lang niya ang sarili niyang kamatayan. Nilapitan siya ng bida na parang kidlat at pagkasuntok sa kanya, tinanong kung naka-cooldown ang skill niya. Tumalsik sa pader ang boss at sumigaw na tiyak na maghihiganti siya. Pagkatapos ay umulan sa kanya ng sunod-sunod na suntok.
Matapos ang matinding bugbog, tinawag siya ni Jihad at sinabing binali niya ang mga buto nito. Hindi mo pwedeng suntukin ang mga buto. Daya yan. Nalilitong napaisip ang Ensi, seryoso ba ang boss na to? Medyo malakas ang Great Corpse Explosion, pero kahit na ganoon, masyado siyang mahina. Sinamantala ang pagkakataon, tumalon palayo ang boss at sinabing, hinihintay ko lang siyang magpakampante. Lumabas ang system window na nagsasabing ina-activate ng Secret Dungeon boss ang genetic factor stat nito. Kapag natapos ni Jihad i-activate ang skill, tataas ang rank niya. Naisip ng NC na kahit mukhang kaawa-awa ang kalaban, kung akyat ito mula Hero patungong Hero Plus, magiging seryoso ang sitwasyon. Tutal, kailangan ng buong team para sa mga raid laban sa mga Hero Plus boss, at hindi niya ito pwedeng hayaang mangyari. Hinawakan niya ang kanyang espada at sumugod ng napakabilis. Tumaas ng 20 points ang lakas ng bida at inisip kung sumobra ba ang lakas niya, pero sa mundong ito, lahat ay pantay-pantay sa harap ng espada. Lumabas ang mga system window na nag-aabisong dahil sa rage effect, nakakapinsala siya ng 0% higit pang damage sa boss. Nagpapataas ng 0% na damage ang Sword Mastery. Mabilis na sumugod ang Ensu at nagpakawala ng malakas na atake, kaya napatay ang boss. Lumabas ang system window na nag-aabisong natalo na ang boss ng Secret Dungeon. Na-clear na ang Secret Dungeon at na-record na ito sa Adventure Book. Siya ang unang naka-clear sa Secret Dungeon, kaya lumaki ang reward. Tumaas ang level niya at nakatanggap siya ng reward sa pag-clear sa dungeon. Ang Black Goblin Shaman's Orb of Restless Souls ay isang universal orb na naglalaman ng mga kaluluwa ng isang Black Goblin Shaman. Rank, Hero. Required level 30. Class restrictions, Necromancer, Shaman, Mage. Black Goblin Shaman's Robe. Isang itim na balabal na isinusuot ng isang Black Goblin Shaman. May shape-shifting spell ang item na ito na nagbibigay daan para madaling itago ang pagkakakilanlan ng isa. Rank, Hero. Required level 30. Walang restrictions. Special effect, kapag isinuot ang hood, ma-activate ang shape-shifting mode. Masayang sinabi ng NC na tulad ng inaasahan mula sa heroic rank, napakatindi ng mga reward. Hindi niya inaasahang makakatanggap siya ng orbi at equipment ng sabay. Medyo kakaiba ang mga epekto, pero paniguradong magiging kapaki-pakinabang ang mga ito. Nalaman din niyang nakuha niya ang Trace of a Forgotten Clan, isang item na hindi alam ang rank. Napansin ng bida na magkahawig ang mga unidentified items sa Demrock. Siguro, malalaman din niya yon balang araw. Nakatanggap din siya ng hindi nakikilalang card. Nagulat siya nang malamang nagbibigay ng matinding atensyon sa mga card ang God of Savior, hindi lang sa mga skill set at enchantment, pati ang mga boss na nadagdag sa adventure book. Na-save ang lahat ng ito bilang mga card. Sabi ng bida, dahil monster card ito, siguro ay para ito sa mga enchantment o kung ano pang katulad nito. Binuksan niya ang card at nakuha ang Jihad card, rank Hero. Description. Ito ay isang card na naglalaman ng kaluluwa ng isang Black Goblin Shaman. Nagulat ang NC. Inisip kung nagkaroon ba siya ng isang guardian. Tulad ng ipinapahiwatig ng pangalan nito, isa itong nilalang na pumuprotekta sa kagustuhan ng master nito. Ang salamander ng isang fire mage o golem ng isang alchemist ay karaniwang mga halimbawa ng guardians. Sabi niya hindi naman masama iyon, syempre, pero maliban kung isa itong divine beast tulad ng dragon o tigre na kasama ng matandang iyon, ang mga guardian ay kadalasang umuubos lang ng pera at walang silbi. Ipinatawag ng NC ang guardian, at isang maliit na level 1 na si Jihad ang lumitaw sa tabi niya. Pagkakita sa kanya, napasigaw sa takot ang goblin, bakit siya nandito? Nagtaka siya at hindi makapaniwala. Ano itong hindi pagkakaunawaan na ito? Ang guardian niya. Madalas ay may astig silang hitsura at kakaibang lakas, pero nakakuha siya ng goblin na walang ginawa kundi magreklamo sa kanyang kapalaran. Ano ba namang klase ng stats meron siya? Duwag sa mga malalakas. Isang oportunista. Isang system window ang lumabas na nag-abiso sa kanya na masyadong mababa ang loyalty ng guardian niya. Dahil sa stat ni Jihad na mababa ang loyalty, pwede siyang traidorin nito mula sa likod. Naisip ng NC na isa itong pambubuli. Base sa inasal nito, hindi niya ito pwedeng palagpasin. Nagsimula siyang lumapit dito, at takot na nagtanong ang goblin, anong gusto ng lalaking ito? Kinakabahan siyang napasigaw, tinatawag ba niyang lalaki lang ang kanyang master? Talagang hindi katanggap-tanggap ang kanyang ugali. Naghahanap siya ng bugbog bawat segundo. Oras na para simulan ang proseso ng pagdidisiplina. Pagkatapos nito, sinimulang bugbugin ng bida ang kanyang guardian, na naging dahilan para tumaas ang loyalty nito. Maya-maya, sa totoong mundo, lumabas siya sa capsule, pumunta sa kusina, at nagtanong kung may makakain ba. Sumagot ang kanyang kapatid na wala siyang itinira para sa kanya. Kinakabahan na isip ng NC na hindi na niya ito makikita ulit. Umupo siya sa sofa sa tabi nito at nagtanong kung nasaan ang kanilang nanay. Sumagot ang dalaga na nasa isang meeting ito. Nagtanong ang bida kung ano ang pinapanood nito. Sumagot ang kapatid niya na nanonood siya ng God of Savior. Nagulat siya at napasigaw, naglalaro rin siya niyan. Sinabi nito na lahat ng tao ay naglalaro na niyan ngayon. Level 71 na siya.
Sobrang nagulat ang bida at nagtanong kung matagal na ba itong naglalaro dahil ganoon na ang level niya. Sumagot ang kanyang kapatid na halos 6 na buwan na siyang naglalaro. Nangako ang kaibigan niya na tutulungan siyang magpa-level, kaya sumali siya at na-addict na rin. Nagtataka siyang nagtanong kung ganoon ba talaga katagal mag-level 70. Sumagot ang dalaga na hindi siya naglalaro ng 10 oras tulad ng iba. Nang sandaling iyon, nagsimula ang balita tungkol sa Heroes Guild sa RE. Sinabi ng kapatid niya na sila ang pinakasikat na guild sa mga kabataan. Halos kasing sikat sila ng Exterminator. Nagtanong ang AC kung bakit. Wala nga sila sa top 1-0. Ipinaliwanag nito na dahil iyon sa magaganda ang hitsura nila. Maaaring gusto ng mga lalaki si Exterminator, pero karamihan sa mga babae ay baliw na baliw sa Heroes. Tiningnan niya ang mukha ng player sa RE at sinabing masyadong cute ito. Sumagot ang kanyang kapatid, tingnan daw niya ang kanyang mukha. Siya ang perpektong halimbawa ng kagwapuhan. Wala siya sa ganyang level. Naisip ng NC na mukha rin siyang pelikan. Tumayo siya mula sa sofa at sinabing magpa-practice na siya. Sinabi ng kapatid niya na sa ganyang hitsura nito, hindi nakapagtataka na sikat siya sa mga video hosting sites. Lahat ng guilds ay may sarili na nilang channels ngayon. Madalas na umaabot sa 100 milyon views ang mga videos nila. Gulat na napasigaw ang pangunahing tauhan, milyon-milyon. Sa 100 milyon, humahakot sila ng pera. Naguguluhang sumang-ayon ang dalaga at nagdagdag, kumikita raw sila ng 1 bilyon. Naisip niya, ilang servings ng manok ang mabibili mo doon? Gulat na tiningnan ng kapatid niya ang kanyang ekspresyon at nagtanong, anong problema? Inulit lang ng bida ang bilang ng mga barya at saka lumabas ng kwarto. Makalipas ang ilang sandali, pumasok siyang muli sa laro at sinabing magre-record muna siya ng kaunti. Kung mag-video siya, baka magamit din yon balang araw. Nang sandaling iyon, isang goblin ang lumapit sa kanya at nagtanong kung dumating na ba siya. Naisip ng AC kung masyado na yata itong matapang. Napasigaw si Jihad sa takot, hindi maaari. Sumagot siya, sige. Hayaan niyang tawagin siya nito kung anuman ang gusto nito at pasuotin ito ng robe. Hindi pa naman niya ito maisusuot at hindi naman masamang magkaroon ng isusuot. Isang system window ang lumabas na nag-abiso sa kanya na bumaba ng 2 ang loyalty nito. Ang goblin, na may nakakalokong ngiti, ay sinabi na dahil binigyan siya ng damit ng may-ari, malaya na siya. Galit na nagtanong ang bida, anong sinabi niya? Takot na nagpasalamat ang goblin at sumagot na ayos lang ang lahat. Isang system window ang lumabas na nag-abiso sa kanya na tumaas ng 2 ang loyalty nito. Naisip niya na para bang nakatali sa isang goma ang loyalty na ito. Sinuot ni Jihad ang robe nito at nagtanong kung saan na sila pupunta. Nakangiting sumagot ang NC na magpapalevel sila. Pagkalipas ng ilang oras, dumating sila sa kabubatan at nagsimulang pumatay ng mga halimaw, goblin at gagamba. Ang goblin, habang nakatingin sa mga bangkay ng kanyang kauri, ay naisip kung gaano sila kamalas. Paano sila nahulog sa mga kamay ng demonyong ito? Tinawag siya ng bida at inutusan na isantabi ang mga nalaglag na items at pagkatapos ay gawing undead ang mga bangkay. Sumang-ayon si Jihad at sinimulang gawin ang kanyang mga utos. Isang system window ang lumabas na nagsasaad na matagumpay na nagawang undead ng Guardian ang Forest Red Goblin. Pagkatapos gawin ito sa 3 bangkay, inulat niya na handa na ang lahat. Kaya talaga niyang gumawa ng isang buong hukbo, pero iyon lang ang limitasyon niya ngayon. Nagulat ang NC nang isiping magiging napakakinabang nito sa hinaharap. Biglang nagsimulang kontrolin ni Jihad ang mga undead, pagkatapos ay agad na pumunta ang mga goblin sa kasalungat na direksyon. Naguguluhan siyang nagtanong kung saan sila pupunta. Sumagot ang Guardian na inutusan niya ang mga ito na mangolekta ng items. Naisip ng bida na inatasan na niya ang mga ito sa madaduming gawain. Umupo siya sa isang nakatumbang puno at sinabing kahit ano paman, kapag tumaas pa siya ng 2 level, gusto talaga niyang makasalubong ang isang elite mob. Sinabi ni Jihad na kung tungkol sa mga elite ang pinag-uusapan niya, alam niya kung nasaan sila. Ang mga tamad na iyon ay laging nakaupo lang sa isang lugar. Nakangiting nagtanong ang bida, kaya nagkumpol-kumpol silang lahat doon. Tama ba?